Ang kwento ay nagsisimula sa isang batang lalaki na nagngangalang Habiki na tumatakbo para sa kanyang buhay sa isang walang tao na lambak habang hinahabol ng isang kuneho na may sungay. Wala siyang ideya kung paano siya napunta sa sitwasyong ito o kung ano ang humahabol sa kanya. Kaya ang lahat ng bagay ay parang hindi kapanipaniwala para sa kanya. Napaisip siya sa sarili kung anong uri ng nilalang iyon at pagkatapos ay biglang nakarinig ng isang mahinang boses ng babae na tumingin sa nilalang at sinabi sa kanya na ito ay isang level 1 na kuneho na may sungay. Wala siyang ideya kung ano ang boses, ngunit sinabihan niya itong huwag pumunta kahit saan dahil natatakot siya. Biglang tumalon ang kuneho sa kanya, ngunit nagawa niyang umiwas at bumagsak sa ibabaw nito, dinaganan ito hanggang sa mamatay. Samantala, sa kailaliman ng kagubatan, isang babaeng elf ang nakitang naglalakad sa mga puno ng isang hindi kilalang boses ng lalaki ang gumabay sa kanyang landas, sinasabihan siyang magpatuloy sa silangan dahil may isang napakahalagang bagay na naghihintay sa kanya doon. Samantala, nakahinga ng maluwag si Habiki na nalagpasan niya ang pag-atake ng kuneho na may sungay, ngunit wala pa rin siyang ideya kung nasaan siya o kung ano ang boses na iyon. Bukod pa riyan, tiningnan niya ang kanyang telepono at nakitang wala siyang signal, na siyang pumatay sa anumang pag-asa na humingi ng tulong. Para lang maiwasan ang pagkawala ng kanyang katinuan, napagdesisyonan niyang hindi totoo ang boses at may naririnig lamang siya. Nagsimula siyang makaramdam ng kaunting gutom at naisip ang kainin ang may sungay na kuneho, ngunit mabilis niyang pinigilan ang sarili dahil wala siyang ideya kung ligtas ba itong kainin. Pagkatapos ay nagsalita ang boses at tiningnan ang bangkay, ipinaalam kay Habiki na ang may sungay na kuneho ay isang uri ng pagkain na masarap ihain sa mga nilaga. Nang marinig iyon, nagpasya siyang dalhin na lang muna ito, kahit na medyo nakakainis pa rin ang ideya. Nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kakaibang boses na ito at napansin na tila nagsasalita lamang ito kapag may tinatanong siya. Kaya, sinimulan niya itong subukan sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa mga random na bagay tulad ng kanyang backpack. Sumagot ang boses na ito ay isang bag na gawa sa mga materyales na wala sa mundong ito. Patuloy siyang nagtatanong gamit ang iba't ibang bagay at ang boses ay sumasagot sa bawat pagkakataon na may malinaw at tumpak na pagdedetalye ng anumang itinatanong niya. Nang mapagtanto ito, napaisip si Habiki kung matitignan din ba siya ng boses, kaya nagtanong siya at isang screen ang lumabas sa harap niya na nagpapakita ng lahat ng kanyang mga istatistika. Tiningnan niya ang lahat at nakita niyang tama ang mga detalye tulad ng kanyang pangalan at edad. Ngunit ang ikinagulat niya ay nakalista ang kanyang trabaho bilang appraiser provisional, na walang katuturan sa kanya dahil hanggang ngayon ay namumuhay lamang siya ng normal na buhay bilang isang estudyante sa high school. Pagkatapos ay nagsalita siya at tinanong ang boses kung sino ang babae, at sumagot ang babae na sinasabing siya ang kanyang status support, ngunit hindi niya maibabahagi ang anumang maituturing na personal na impormasyon. Sa tingin ni Habiki ay hindi iyon patas. Ngunit ang medyo nakapagpasigla sa kanya ay ang makita kung gaano karaming mga kasanayan ang kailangan niyang matutunan. Sa tingin niya ay interesante ang expert skill at sinubukan itong gamitin kaagad, ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay nagpasya siyang simulan na lang ang tutorial dahil tila mas madali iyon, ngunit nagsalita ang boses at sinabi sa kanya na gumagana na ang tutorial. Walang ideya si Habiki kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Kaya, nagpatuloy lang siya at sinubukan ang world map skill, na nagpakita ng isang holographic display sa harap niya. Tiningnan niya itong mabuti at napagtanto na hindi pala talaga ito mapa. Sinusundan lang nito ang landas na tinahak na niya. Dito niya napagtanto na paikot-ikot lang pala ang kanyang paglalakad. Nang malinaw na iyon, ginamit niya ito upang gabayan ang kanyang sarili at patuloy na gumalaw. Paglubog ng araw, nakakita siya ng kalsada sa ibaba niya, ngunit medyo na-excite siya at natisod, at bumagsak ang mukha niya sa batong daanan. Habang nakaupo siya, ibinalita ng boses na nakuha na niya ang titulong, Castaway in Isekai. Nabigla si Habiki dahil doon, ngunit mabilis niyang napagtanto na may mas malalaking bagay siyang dapat alalahanin. Habang tumataas sa kanya ang isang higanteng halimaw, inakala niyang tapos na ang lahat, ngunit biglang may isang mahiwagang palaso na sumulpat mula sa kung saan at agad itong napabagsak. Napalingon siya sa gulat at nakitang gawa ito ng isang babaeng elf na nakatayo sa isang bato sa malapit. Bago pa man niya makausap ang babae, inactivate ng boses ang kanyang speech upang makapagsalita at maintindihan niya ang wika ng mundong ito. Matapos magpasalamat si Habiki sa pagliligtas sa kanya, nagpakilala siya bilang si Emilia. Tiningnan ni Habiki ang kanyang mga tainga at naisip niyang mukha siyang elf, kaya sinabi niya rito na gusto niya ang cosplay nito. Walang ideya si Emilia sa kanyang sinasabi. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung ano ang ginagawa nito sa damuhan ng mga maze eater at ipinaliwanag ni Habiki na bigla na lang itong lumitaw roon, na nag-iwan sa kanya ng pagkagulat. Pagkatapos ay nag-appraise ang boses kay Emilia ng buo, at nagulat si Habiki nang malaman niyang isa itong tunay na elf. Mas tiningnan niya ang mga istatistika nito, at ang mas ikinagulat niya ay ang katotohanang 56 na taong gulang na ito.
Ipinaliwanag ni Emilia sa kanya na ang damuhan ng mga maze eater ay isang halimaw na nagbabalat kayo bilang isang bukas na field. Hindi ito direktang umaatake, kundi hinihintay lamang na mapagod ang biktima nito dahil sa paggala-gala at pagkatapos ay kakainin ito. Nang marinig iyon ni Hibiki, napagtanto niya kung gaano siya kalapit na kainin. Pagkatapos ay niyakap ni Emilia si Hibiki at sinabing mahusay na nakaya niyang tiisin ang mga ito para sa batang lalaki. Ginawa niya ito dahil sa palagay niya ay mga 10 taong gulang ito. Ngunit nang sabihin nito sa kanya na siya ay 16, agad siyang bumitaw at sinabing wala siyang ideya na may isang taong kasing edad niya sa isang maliit na katawan. Di nagtagal ay dumilim ang araw at nagtayo sila ng kampo kung saan nalaman ni Hibiki na sa mundong ito ay maituturing ka ng isang nasa hustong gulang sa sandaling ikaw ay mag-15 taong gulang. Matapos tapusin ang hapunan na kuneho na may sungay, tinanong ni Hibiki si Emilia kung nasaan sila. Agad niyang naibuga ang kanyang tsa sa mukha nito nang marinig ang ganoong tanong. Pagkatapos ay pinunasan niya ang mukha nito habang humihingi ng tawad at sinabi sa kanya na nasa kaharian sila ng Habrestia. Sinabi sa kanya ni Hibiki na hindi niya alam iyon, dahil galing pa ito sa Japan, ngunit hindi pa niya ito naririnig, na nagpapatunay lamang sa kanya na ibang mundo talaga ito. Naisip ni Emilia na baka nalulungkot siya dahil malayo sa kanyang tahanan, kaya sinabi niya sa kanya na isasama niya ito sa lungsod bukas. At nagpapasalamat si Hibiki para doon. Habang natutulog si Hibiki, pinanood siya ni Emilia at napagpasyahan na baka siya ang mahalagang bagay na sinabi sa kanya ng espiritu. At di nagtagal pagkatapos noon, nakatulog din siya. Nagsimulang managinip si Hibiki tungkol sa kanyang nakaraang buhay at naalala ang isang mainit na alaala kasama ang kanyang 3 malalapit na kaibigan, sina Amane, Kyuko, at Taiki sa kainan kung saan nagtatrabaho si Amane. Malaki ang kahulugan ng 3 ito sa kanya, kahit na hindi nila pinalampas ang pagkakataong ituro kung gaano siya kaliit para sa isang 16 na taong gulang. Pagkatapos noon, nabago ang kanyang panaginip kung paano siya napunta sa mundong ito. Huling araw na ng pasukan bago ang bakasyon sa tag-init, at papasok na sana siya sa isang silid-aralan nang biglang tumama sa kanya ang isang maliwanag na kislap ng liwanag. At ang sumunod na alam niya, nandito na siya. Nagising siya mula sa panaginip at tiningnan ang kanyang telepono, iniisip kung gaano nag-aalala ang kanyang mga kaibigan ngayon. Pagkatapos ay tumingala siya sa langit at nakita ang ilang kumikinang na berdeng hugis na lumulutang sa itaas. Tinignan sila ng boses at sinabi sa kanya na ito ay isang espesyal na pananggalang na harang na inilagay ni Emilia upang bantayan ang lugar. Tinanggap niya iyon at tinanggap na totoo ang mahika sa mundong ito, na nangangahulugang talagang nasa ibang mundo siya. Nagpasya siyang suriin ang kanyang sariling sitwasyon at tinanong ang boses kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang appraiser provisional. Ipinaliwanag ng boses na ito ay isang trabahong ibinigay sa kanya ng Diyos at may pambihirang ranggo na B. Mayroon itong kakayahang mag-assess na nagbibigay daan sa kanya upang matukoy ang mga kakayahan at katangian ng sinumang target. Gayunpaman, wala itong kasamang anumang kasanayan sa pakikipaglaban, kaya naman ito ay inuri bilang isang trabahong hindi pang-combat. Iniisip pa rin ni Hibiki ang lahat ng ito, kaya nagpasya na lang siyang matulog muli. Kinabukasan, nagising si Emilia at naisip kung paano niya iniligtas si Hibiki noong nakaraang araw at ginugol ang gabi rito kasama niya. Di nagtagal, nagising din si Hibiki, at silang dalawa ay naglakbay at tumungo sa Rowell, ang pinakamalapit na bayan. Habang tinatahak nila ang kagubatan, sinabi ni Emilia kay Hibiki na aabutin sila ng halos 1 araw at kalahati bago makarating. Binanggit din niya na may mga halimaw sa lugar, ngunit sinabihan siyang huwag mag-alala dahil naroon siya para protektahan siya. Humanga siya na naramdaman pa nga sila ni Hibiki, at sinabi niya sa kanya na lahat ng ito ay salamat sa kanyang world map skill. Natigilan si Emilia nang marinig na mayroon siyang world map skill dahil mayroon itong rarity rank na Triple A. Ngunit nang sabihin sa kanya ni Hibiki na isa siyang appraiser provisional, hindi siya humanga at itinuring itong parang biro. Hindi maintindihan ni Hibiki kung bakit napakahalaga ng world map skill dahil ipinapakita lang nito kung nasaan siya at kung may mga halimaw sa malapit. Nabigla si Emilia dahil hindi niya makita kung gaano ito kapaki-pakinabang para manatiling buhay. Pagkatapos ay itinaas ni Hibiki ang kanyang mapa ng mundo at nagtanong kung may anumang mapanganib na malapit at nagpahiwatig ito na mayroong crystal horned rabbit sa lugar. Nagulat si Emilia nang marinig iyon dahil ang mga crystal horned rabbit ay napakabihirang at madaling maipagbili sa halagang hanggang 200 gintong barya. Agad niyang sinunggaban si Hibiki at sinabihan itong ihatid siya diretso doon. Sinundan nila ang crystal horned rabbit mula sa malayo at ginamit ni Emilia ang kanyang mahika upang matakpan ang kanilang tunog at amoy upang mas mahirap silang matukoy. Namangha si Hibiki dito at sinabihan si Emilia na siya ay kahanga-hanga. Ngunit agad niyang sinabi sa kanya na siya ang kahanga-hanga dahil sa kanyang kasanayan sa mapa ng mundo at na ang sinumang adventurer group ay mapalad na magkaroon siya dahil ang pagtatasa ay isang trabahong hindi pang-combat.
Kung sakaling sumali siya sa isang grupo, hahayaan na lang niya ang iba na humawak sa labanan sa unahan habang siya ay nananatili sa likuran at nag-aalok ng suporta. Gusto talaga ni Emilia na bumuo ng isang grupo kasama si Hibiki, ngunit ayaw niyang magmukhang masyadong desperado. Kaya, nagpasya siyang ipapakita na lang niya ang kanyang mga kasanayan at hayaan si Hibiki na ang humiling sa kanya. Kinuha niya ang kanyang pana at naghanda para bumaril, ngunit napansin ni Hibiki na wala siyang palaso. Ipinaliwanag niya na ang kanyang trabaho ay spirit archer, ibig sabihin ay maaari niyang hubugin ang mga palaso mula sa hangin at iputok ang mga ito. Nagpakawala siya ng spirit arrow diretso sa kuneho, ngunit nagawa nitong umiwas sa huling segundo, na nag-iwan sa kanya ng pagkagulat. Naisip ni Emilia na hindi na ito mahuhuli ngayon dahil mayroon itong escape skill na nagbibigay daan dito upang maiwasan ang mga atake sa napakabilis na bilis. Ngunit nang malaman ni Hibiki na hindi nito magagamit ang mga kasanayan nito habang ito ay nasa kalagitnaan ng pag-atake, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kung mapapalapit niya ang kuneho sa kanya, magkakaroon ng maayos na shot si Emilia. Hindi kumbinsido si Emilia na gagana ang ganoong prangka na plano. Ngunit sinabihan siya ni Hibiki na huwag mag-alala dahil nang suriin niya ito, nalaman niyang hindi ito masyadong matalino. Habang nasa labas ang kuneho, biglang lumitaw ang isang pader na bato sa harap nito, na ikinagulat nito. Pagkatapos ay nakita nito si Hibiki na nakahiga sa isang bato at kinuha ang pain ng walang pag-aalinlangan. Nang sumugod ito para umatake, inihanay ni Emilia ang kanyang atake at agad itong napabagsak. Tunay na nagulat si Emilia na gumana nga ito. Ang kailangan lang ay maglagay ng mga pader na bato para putulin ang lahat ng iba pang landas at diretsyong patutunguhan si Hibiki, bagamat nangangahulugan din ito na nakita ng kuneho si Hibiki bilang ganap na walang kalaban-laban. Pagkatapos ay inalerto ng boses si Hibiki na ang kanyang mga kasanayan ay nag-level up na ikanalito niya dahil si Emilia ang pumatay. Ipinaliwanag ni Emilia na ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pagtatasa sa buong pangyayari at inilagay pa ang kanyang sarili bilang pain. Kaya, nakuha niya ang pag-level up dahil gumanap siya ng isang tunay na papel dito. Samantala, sa langit, ang Diyos na nagdala kay Hibiki dito ay nasiyahan sa kanyang ginagawa sa ngayon, ngunit ipinaalala sa kanyang sarili na ito ay tutorial pa lamang, ibig sabihin ay mayroon pa ring napakahabang landas na tatahakin ni Hibiki. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa Adventure Guild kung saan ang isang batang babae na nagngangalang Ivel ay katatapos lamang magparehistro bilang isang adventurer. Itinuro siya ng receptionist patungo sa job board, ngunit sinabi sa kanya ni Ivel na mayroon na siyang nakatakdang unang quest. Maghahanap siya ng isang bagay na napaka-espesyal. Samantala, dumating sina Hibiki at Emilia sa bayan ng Rowell. At pagkarating nila roon, binalutan ni Emilia ng balabal si Hibiki dahil masyadong kitang-kita ang mga damit nito at ayaw niyang mapansin sila ng hindi kinakailangan. Sa tingin niya ay makakabili ito ng mga maayos na damit pagkatapos nilang ibenta ang Crystal Horned Rabbit at makuha ang kanilang pera. Tinataya niya na makakauwi sila na may humigit kumulang 200 gintong barya, na sapat na para makakuha ng ilang baluti at mga bagong armas. Bukod pa riyan, walang ideya si Hibiki kung magkano talaga ang halaga ng isang gintong barya. Kaya mabilis niyang tiningnan ang kanyang estado at sinabi nito sa kanya na ang isang gintong barya ay halos katumbas ng 10,000 yen na talagang ikinagulat niya dahil malaking halaga iyon. Tumingin si Emilia kay Hibiki nang may nag-aalalang ekspresyon at sinabi sa kanya na habang nasa lungsod sila, kailangan niyang tumigil sa pag-arte ng walang kaalam-alam dahil may mga tao rito na hindi magdadalawang isip na pagsamantalahan ang isang katulad niya. Ngunit ang marinig siyang magsalita ng ganoon ay lalong nagpakumbinsi kay Hibiki na wala talaga siyang mga kaibigan. Pagkatapos noon, dinala ni Emilia si Hibiki sa Adventurers Guild at tiningnan silang dalawa ng mga adventurer sa loob at inakala nilang kumuha siya ng trabaho bilang babysitter. Sinabi sa kanila ni Emilia na kahit mukhang ganoon, si Hibiki ay isang nasa hustong gulang na at isa pang ang rehistradong baguhan. Sinabihan lang ng pinuno ng adventure group na iyon ang lahat na itigil ang pagpapahirap sa bagong lalaki at umalis na silang lahat. Pagkatapos noon, sinabi ni Emilia kay Hibiki na ang kanilang grupo ay tinatawag na Silver Banner. Pagkatapos ay tumungo sila kay Jewel, ang receptionist, at sinabi sa kanya ni Emilia na mayroon silang ibebentang produkto at hiniling sa kanya na maghanda ng kwarto para sa kanila. Samantala, hindi mapigilan ni Hibiki ang pagtitig sa mga tenga ni Jewel. Lubos siyang nabighani ng mapagtanto niyang isa itong uri ng beast folk. Pagkatapos noon, lahat sila ay pumasok upang umupo kasama ang isang guildmaster. At nang makita siya ni Hibiki, talagang namangha siya sa kung gaano kalaki ang katawan ng lalaki. Pagkatapos ay kapansin-pansing pinunit ng guildmaster ang kanyang damit at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Delyard. Unti-unting nawala ng pasensya si Emilia, habang pinapanood si Hibiki na humahanga sa mga kalamnan ni Delyard. Kaya, pinatamaan niya silang dalawa ng malamig na tubig, na agad na nagpabalik sa kanilang katinuan.
Nang matapos iyon, umupo silang lahat at formal na ipinakilala ni Jewel ang sarili bilang receptionist at vice guild master. Pagkatapos nito, tinanong niya si Emilia kung ano ang gusto niyang ibenta. Inilapag ni Emilia ang kristal na sungay sa harap nila at halatang humanga si Deliard, itinuro na mas malaki pa ito kaysa sa isa sa 3 taon na ang nakalilipas. Matapos itong pag-isipan sandali, nag-alok siya ng 400 gintong barya. Narinig iyon ni Hibiki at tuwang-tuwa, nang mapagtanto niyang doble ito sa inaasahan ni Emilia. Ngunit laking gulat niya nang sabihin ni Emilia na hindi siya tatanggap ng kahit ano na mas mababa sa 800 gintong barya. Ang dahilan niya ay ang sungay na ibinenta nila 3 taon na ang nakalilipas ay nagkakahalaga ng 200 gintong barya, at ang sungay na ito ay 3 beses ang laki. Nagtalo silang dalawa sa presyo ng ilang sandali hanggang sa atubiling pumayag si Deliard na magdesisyon sa 700 gintong barya, na ikinatuwa ni Emilia. Ngunit biglang nagbago ang isip ni Jewel at nagpakita ng nakakatakot na mukha habang mahinahong ipinapaalala kay Deliard na ang presyong napagkasunduan niya ay mas mataas sa kanilang budget. Kaya kukunin na lang niya ang diferensya mula sa sweldo nito. Mukhang hindi man lang natuwa si Deliard tungkol doon. Kalaunan, umupo si Hibiki ng mag-isa sa guild habang ipinapalim sa kanya ng kanyang status support na natugunan na ng kanyang tutorial skill ang mga kinakailangan para mag-level up. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Hibiki kung ano ang tutorial. Kaya't binigyang kahulugan ng kanyang status support ang isang kasanayan at ipinaliwanag na ito ay isang kasanayang ibinibigay sa mga taong napakababa ng tsansa na mabuhay at nagbibigay daan ito sa kanila na makatanggap ng gabay mula sa Diyos upang makuha nila ang kaalaman at kasanayang kailangan nila upang manatiling buhay sa mundong ito. Nang marinig iyon, napagtanto ni Hibiki na lahat ay salamat sa Diyos kaya nagawa niyang makarating dito at tahimik siyang nagpasalamat sa kanya para dito. Doon niya narinig ang isang boses na nagsasabi sa kanya na pinahahalagahan ang pasasalamat. Inisip ni Hibiki na guni-guni lamang niya ito. Ngunit patuloy na kinakausap siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang isipan, sinasabi sa kanya na siya ang nagdala sa kanya sa mundong ito. Nagulat si Hibiki nang malaman niyang maaari pala siyang makipag-ugnayan ng direkta sa kanya ng ganito. At sinabi sa kanya ng Diyos na hindi ito isang bagay na magagawa niya sa lahat ng oras at paminsan-minsan lamang ito nangyayari. Sinabi niya kay Hibiki na ang lahat mula rito ay nasa sarili pa rin niyang mga kamay. Kung paano niya pinipiling mabuhay at kung paano siya nananatiling buhay. At pagkatapos sabihin iyon, nagpaalam siya. Ngunit tinawag siya ni Hibiki na may mahabang listahan ng mga tanong at huli na ang lahat. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng status support na ngayong tumaas na ang kanyang antas, matatapos na ang suportang ibinigay ng gabay. Sandali siyang napaisip kung ano ang ibig sabihin ng gabay. Ngunit doon na lumapit si Emilia at tinawag siya. Nang sandaling iyon ay lumapit si Meter kay Emilia at inabutan siya ng isang sulat na nagsasabi sa kanya na nakatanggap lang siya ng isang itinalagang kahilingan. Matapos itong basahin ni Emilia, humarap siya kay Hibiki at humingi ng tawad, sinabi rito na kailangan na niyang umalis agad sa bayan at hindi rin niya ito maaaring isama sa pagkakataong ito dahil ito ay isang kahilingan na direktang nagmula sa kanyang bayan at hindi niya ito maaaring tanggihan. Nang marinig ito, napagtanto ni Hibiki na si Emilia pala ang gabay noon pa man. Samantala, si Ivel ay nasa kailaliman ng isang dungeon, patuloy na naghahanap sa bagay na matagal na niyang hinahabol ngunit walang swerte. Bigla siyang nakaramdam ng kutob kung nasaan ito at lumingon upang pumunta agad doon. Kasabay nito, tahimik na nag-aalala si Emilia kung magiging maayos ba ang lahat ng mag-isa si Hibiki, at sinabihan niya itong huwag mag-alala dahil plano niya talagang maging isang adventurer. Nalaman niya na may mga quest na magagamit para sa mga hindi mandirigma, at tunay siyang nasasabik sa ideya. Kinilala rin ni Hibiki na napakarami nang nagawa ni Emilia para sa kanya hanggang sa puntong ito at ayaw niyang maging mas pabigat pa ito sa kanya kaysa sa dati. Nang dumating ang panahon para maghiwalay na sila ng landas, sinabi ni Emilia kay Hibiki na maaari siyang manatili sa tinutuluyan nitong inn, at pagkatapos ay iniabot niya ang mapa sa kanyang mga kamay bago umalis. Bago umalis, sinabi ni Hibiki na gusto niyang ibalik ang balabal sa kanya, ngunit sinabihan siya ni Emilia na huwag itong alalahanin at isipin na lang ito bilang isang regalo ng pamamaalam. Pero sinabi ni Hibiki sa kanya na malamang mas kailangan niya ito kaysa sa kanya ngayon dahil natanggal lang ang butones ng kanyang damit. Namula si Emilia sa kahihiyan at mabilis na tumakbo palayo. Habang nagmamadali siyang umalis, tumakbo siya diretso kay Ivel at huminto upang humingi ng paumanhin sa pagkakabangga sa kanya. Nang lumapit ang isang kabalyero sa malapit para tanungin kung bakit siya nagmamadali, sumagot siya na kailangan niyang umuwi agad. Tinulungan ni Emilia si Ivel na makabalik at tinanong ni Ivel kung ang kanyang bayan ay ang county ng Elf, ang kaharian ng Fairnote. Matapos kumpirmahin iyon ni Emilia, sinabi ni Ivel sa kanya kung gaano ito nagkataon dahil doon din siya eksaktong pupunta. Samantala, mula nang umalis si Emilia, halos natutulog lang si Hibiki. Kinuha niya ang kanyang telepono at napagtanto na tuluyan nang nawalan ng baterya,
at wala pa rin siyang nakikitang paraan para makabalik sa kanyang dating mundo. Bukod pa riyan, hindi pa rin siya kinakausap ng Diyos simula noong huli nilang pag-uusap. Kaya, nagsisimula na siyang tunay na magtanong kung bakit pa siya dinala sa mundong ito. Bigla na lang pumasok si Tanya, ang babaeng namamahala sa inn, sa kanyang kwarto at sinabing nag-aalala ito sa kanya dahil hindi ito bumaba para sa almusal o tanghalian ngayon. Sinabi ni Hibiki na maayos naman ang kanyang kalagayan, at nakahinga siya ng maluwag nang marinig iyon. Ipinaalam din niya rito na malapit nang maluto ang hapunan, at sinabi ni Hibiki na bababa rin siya agad. Pagkaalis niya, nakaramdam si Hibiki ng pressure dahil ang lahat ng natitirang pera niya ay ang nakuha niya mula sa pagbebenta ng sungay, na nangangahulugang kakailanganin niyang maghanap ng trabaho sa lalong madaling panahon. Ngunit dahil sa hitsura ng kanyang mga estatistika, napaisip siya kung para saan siya magagamit. Napansin niya ang kanyang mga numero sa kanyang status support, at hindi naman talaga maganda ang mga ito. Kaya, pinayuhan siya ng status na lumayo sa solo combat. Gayunpaman, itinuturo rin ito na natuto siya ng ilang teknikal na kasanayan, kabilang ang kontrata at medical book. Sa tingin ni Hibiki, mukhang interesante ang kasanayan sa medical book, kaya ipinaliwanag ng status na maaari siyang makakuha ng kaalaman mula rito sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga pahina nito. Pinapayuhan din ito na basahin niya ang bawat pahina kung gusto niyang maabot ang mas mataas na antas, ngunit binalaan siya na kapag nagsimula na siyang magbasa, hindi siya maaaring huminto sa kalagitnaan. Medyo natigilan si Hibiki sa kondisyong iyon noong una, ngunit nagpasya pa rin siyang ituloy ito. Nagsimula ang pagbabasa ng librong medikal at biglang bumauhaw ang kaalaman sa isipan ni Hibiki, na lubos niyang ikinagulat. Samantala, patuloy sina Ivel at Emilia sa paglalakad patungo sa county ng mga elf. At ikinwento ni Emilia kay Ivel kung paano niya hindi mapigilan ang pag-iisip tungkol kay Hibiki at pag-aalala kung magiging maayos ba ito. Ipinapalagay ni Ivel na nangangahulugan ito na may nararamdaman siya para sa kanya. Ngunit agad itong pinatigil ni Emilia, itinuro na kakakilala lang niya sa kanya at mas bata ito sa kanya ng mga 40 taon. Nang sandaling iyon, isang katulong sa unahan ang tumawag kay Emilia. At nang makita siya ni Emilia, tumakbo siya palapit at niyakap siya. Ipinaliwanag ni Emilia kay Ivel na ito ay si Stella, ang kanilang punong katulong. Ipinakilala ni Emilia si Stella, at natuwa si Ivel at hiniling kay Emilia na bumuo ng isang grupo kasama niya. Nagliwanag ang mukha ni Emilia nang marinig ang pinakaunang kahilingan ng grupo, ngunit mukhang hindi nasiyahan si Stella tungkol dito. Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay natapos na ni Hibiki ang pagsipsip ng kaalaman mula sa aklat medikal. Bagamat mukhang pagod siya, naalala niya na kailangan pa rin niyang mamili. Kaya, tumungo siya sa armory para bumili ng ilang baluti. Pagkatapos nito at lumabas muli, sandali niyang inamin kung gaano kahirap ang pagsipsip ng lahat ng kaalamang iyon mula sa aklat medikal. Napagtanto niya na ang pag-aaral ng mga kasanayan sa mundong ito ay hindi madaling bagay sa pangkalahatan at ang iba't ibang kasanayan ay may kanya-kanyang paraan ng pagkatuto. Naunawaan din niya kung gaano siya mawawala kung wala ang kanyang status support sa kanyang tabi. Kaya napagpasyahan niya na hindi niya maaaring tawagin lamang ito bilang kanyang status at binigyan na lang siya ng pangalang Sapo dahil mas madaling sabihin iyon. Pagdating niya sa guild para maghanap ng trabaho, isang malubhang sugatang adventurer ang dinala papasok. At nang matitigan siya ng mabuti ni Hibiki, napagtanto niyang ito ang lalaking nakasalubong niya noong isang araw. Natarante niyang tinawag ang kasama niya, sinasabing tinamaan siya ng isang silver ruby wolf at sigurado siyang mapipigilan ni Deliard ang pagdurugo. Ngunit natisod siya at pareho silang bumagsak sa sahig, na naging dahilan upang muling damyugo ang binti ng sugatang lalaki. Sinabi sa kanila ni Jewel na wala si Deliard sa bayan sa ngayon, ngunit maaari nilang subukan ang ibang uri ng mahika sa pagpapagaling sa kanya. Hindi iniisip ng kanyang mga kasama na makakatulong ito ng malaki dahil sinubukan na nila ang lahat ng kanilang maiisip. Sinuri ni Hibiki ang sitwasyon at naisip na kailangang ihinto agad ang pagdurugo. Napagpasyahan niya na dahil natutunan niya ang lahat ng kaalamang iyon mula sa aklat medikal, dapat ay may magagawa siya rito. Kaya, lumapit siya at hiniling sa kanila na hayaan siyang tingnan ito dahil mayroon siyang kasanayan sa medisina. Mabilis na nagsagawa ng pagsusuri si Sapo at tinansya na may mga 5 minuto na lang ang natitira para mabuhay ang lalaki. Siya ay nahawaan ng laso ng dirith at nawalan ng 2 parte, na nangangahulugang ang paggamot ay mangangailangan ng parehong hypercure at perfect heal techniques. Naisip ni Hibiki na dapat ay medyo diretso lang ito ngunit agad siyang nakaranas ng problema, na ang pagsasagawa ng buong paggamot ay nangangailangan ng 650 mana points habang siya ay mayroon lamang 56. Mabilis na napagtanto ni Hibiki na ang pag-alam kung paano gawin ang paggamot ay walang kahulugan kung wala siyang mana para maisigawa ito. Kaya sinimulan niyang pag-isipang mabuti kung ano talaga ang magagawa niya rito.
Iminungkahi ni Sapo na gamitin niya ang kanyang contract skill kung saan ang mga tao sa paligid niya ay maaaring pumasok sa isang kasunduan at direktang ilipat ang kanilang mga mana points kay Hibiki para magkaroon siya ng sapat para maisigawa ang paggamot. Sumang-ayon ang lahat sa kontrata ng walang pag-aalinlangan at sinimulang ipadala ang kanilang mana. Nang makakuha na siya ng sapat, pinangunahan niya ang isang hypercure upang tuluyang maalis ang lason sa sistema ng lalaki at pagkatapos ay sinundan ito ng isang perfect heal, na naglabas ng isang maliwanag na asol na sinag ng liwanag. Nang matapos ang lahat, ang adventurer ay nakahiga doon na ang kanyang dalawang parte ay ganap nang naibalik. Nakahinga ng maluwag si Hibiki na nagawa niya ito, ngunit di nagtagal ay nawalan siya ng malay. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kanyang matagal ng kaibigang si Amane na nagsasabi sa kanya kung gaano katanga ang kumilos ng mag-isa at itaya ang kanyang buhay para sa iba, lalo na kung walang malinaw na layunin o gantimpala. Sinabi niya sa kanya na walang garantiya na palaging may darating at magliligtas sa kanya. Kaya, kailangan niyang magsimulang maging mas maingat. Sa sandaling iyon, nagising si Hibiki pagkalipas ng ilang araw habang ibinabalita ni Sapo kung gaano nakataas ang kanyang mga kasanayan at antas. Lumapit sa kanya si Jewel at nagpasalamat sa pagliligtas sa lalaki kanina, na isiniwalat na ito talaga ang nakababatang kapatid niya, si Jade. Naguluhan si Hibiki dito dahil tao si Jade at siya ay hindi. Kaya, ipinaliwanag na lang ni Jewel na magkaiba ang kanilang mga ina. Bukod doon, sinabihan ni Hibiki si Jewel na huwag siyang pasalamatan dahil nagawa lang niya ito dahil pinahiram siya ng lahat ng nasa paligid niya ng kanilang mga mana points. Kinilala yun ni Jewel, ngunit itinuro rin niya na kung wala siya roon, tiyak na mamamatay si Jade. Kaya taos puso niyang hiniling kay Hibiki na tanggapin ang kanyang pasasalamat. Nang maayos na ang sitwasyon, sinabi ni Jewel kay Hibiki na naglagay na siya ng gag order sa buong sitwasyon dahil ang katotohanan kaya nitong gamitin ang parehong hypercure at perfect heal ay isang bagay na hindi pa naririnig. At kung sakaling kumalat ang balita tungkol dito, halos tiyak na may magtatangkang samantalahin siya para kumita. Dahil doon, iminungkahi ni Jewel kay Hibiki na isaalang-alang ang pagsali sa isang grupo dahil ang pakikasama sa mga palakaibigang mandirigma ay mas ligtas para sa kanya. Pinag-isipan ito ni Hibiki ng ilang sandali at hindi lubos na kumbinsido. Bahagi nito ay dahil hindi siya sigurado kung gaano katagal pa siya mananatili sa lungsod at ayaw niyang ipasa ang ganitong uri ng problema sa iba. Hindi niya itinatanggi na maganda ang pagkakaroon ng mga taong maaasahan, ngunit nagdududa siya kung gagana ito dahil hindi siya isang mandirigma. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jewel na may isa pang opsyon na magagamit niya, na ang pagkuha na lang ng isang bodyguard. Ang eksena ay lumipat sa isang taong lobo sa loob ng isang selda na nakaupo sa tabi ng isang batang babae habang ipinahayag niya na pupunitan niya ang sinumang maglalakas loob na manakit dito. Kinabukasan, tumungo si Hibiki sa Debbie Company upang kumuha ng isang bodyguard at ipinakilala sa may-ari, si Jordan Debbie. Ngunit sa sandaling matingnan ng maayos ni Debbie si Hibiki, agad niya itong hinangaan dahil naaamoy niya ang pera dito. Lumalabas na mayroon itong kasanayan na nagbibigay daan sa kanya upang makaamoy ng kaaya-ayang amoy mula sa mga taong mayaman na o malamang nayayaman sa malapit na hinaharap. Pagkatapos ay ipinakita kay Hibiki ang ilang mga muscleheads na mapagpipilian bilang mga potensyal na bodyguard. Ngunit tinanggihan niya ang bawat isa sa kanila, hindi dahil kulang sila sa lakas, kundi dahil wala sa kanila ang sapat na may MP. Sa totoo lang, gusto niyang magamit ang mga kasanayan sa hypercure at perfect heal mula sa aklat medikal. At nangangailangan iyon ng isang bodyguard na may sapat na mana. Sinabi ni Debbie kay Hibiki na maraming iba pang mga opsyon na magagamit niya. Ngunit nang sandaling iyon, nakatanggap si Hibiki ng payo mula sa Diyos, na nagmumungkahi na maghanap siya ng isa ng mag-isa. Sinimulan ni Debbie na akayin si Hibiki patungo sa susunod na hanay ng mga pagpipilian nang mapansin ni Hibiki ang isang madilim na pasilyo sa gilid. Sinabi sa kanya ni Debbie na kahit may ilang mga opsyon doon, hindi niya irerekomenda ang alinman sa mga ito dahil hindi talaga angkop ang mga ito para sa regular na trabaho o labanan. Hindi sila nakabalik sa kanilang mga tinubuang bayan, kaya hinayaan na lang sila ni Debbie na manatili. Inisip ni Hibiki kung nasa katulad silang sitwasyon ng sa kanya, kaya hiniling niya kay Debbie na isama siya doon. Pinapasok si Hibiki at nakita ang isang lobo na beastman na tila nagbabantay sa isang batang babae. Nagtataka siya kung bakit sila nakakulong. Kaya ipinaliwanag ni Debbie na ang mga beastman ay nagwala sa pagsisikap na protektahan ang batang babae. Natuklasan na ang batang babae ay may mga mahiwagang kakayahan, ngunit wala pa siyang kontrol sa mga ito. Kaya may posibilidad silang sumabog ng kusa ng walang babala. Dahil dito, sinubukan ni Hibiki na suriin silang dalawa at nagulat nang malaman na ang ilan sa kanilang mga istatistika ay nakatago. Ipinaalam sa kanya ni Sapo na ang kanilang mga istatistika ay talagang pinalsipika at iminungkahi na gamitin niya ang kanyang dalubhasang kasanayan sa mata, na siyang pinakamataas na antas ng kakayahan sa pagtatasa sa mundo at direktang ibinigay sa kanya ng Diyos.
Ginamit ni Hibiki ang ekspertong mata upang muling suriin ang mga ito at natuklasan niya na ang pangalan ng Beastman ay Claude at isa siyang bayani na nasa level 95. Tungkol naman sa babae, ang pangalan niya ay Lilian at taglay niya ang katayuan bilang Raging Sanctuary, na nangangahulugang ang kanyang kaluluwa ay direktang konektado sa kaharian ng mga Diyos. Pinag-isipan ito ni Hibiki at napagtanto na pareho silang may sapat na MP, ngunit napagtanto niya ang sarili kung pinapayagan ba talaga siyang magdala ng isang bayani at isang sage. Pagkatapos ay kinausap siya ng Diyos at sinabihan siyang gawin ang anumang gusto niya. Bukod doon, iminungkahi ni Sapo na gamitin ni Hibiki ang teknikal na kasanayan na kilala bilang relief measure. Hindi talaga nagbigay si Sapo ng maayos na paliwanag kung bakit niya dapat itong gamitin, ngunit naisip ni Hibiki na maaaring ito ay isang kasanayan na idinisenyo upang tulungan si Claude sa pamamagitan ng pag-alis ng anumang sumpa na inilagay sa kanya. Nakapagdesisyon si Hibiki at nagpasya na bilhin silang dalawa, at si Debbie ay napasigaw ng malakas sa tuwa dahil ang amoy ng kapalaran na nagmumula kay Hibiki ay lalong lumakas kaysa dati. Pagkatapos noon, dinala ni Hibiki sina Claude at Lilian sa isang bukas na field. At agad na napaisip si Claude kung ano ba talaga ang plano niyang gawin sa kanilang dalawa. Ngunit sinabihan lang siya ni Hibiki na kumalma at mag-relax dahil naroon talaga siya para pagalingin siya, na ikinagulat ni Claude nang marinig iyon. Sinabi niya kay Lilian, gayunpaman, nakakailanganin niya ang tulong nito upang maisakatuparan ang lahat. Hinala ni Claude na maaaring ito ay isang uri ng patibong o panlilin lang na ginagawa sa kanila. Ngunit sinabihan lang ni Lilian si Claude na itigil ang labis na pag-iisip at manahimik, itinuro na ito ang palaging nagpoprotekta at nagel iligtas sa buong buhay niya. Kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang siya ang magligtas sa kanya para sa isang pagbabago. Ipinaliwanag ni Hibiki kay Lilian na upang may sigawa ito, kakailanganin niya ang isang malaking bahagi ng kanyang MP at kakailanganin din niyang sumang-ayon muna sa isang kontrata sa kanya. Pumayag si Lilian ng walang pag-aalinlangan at agad na inilipat ang kanyang MP, na nagbigay kay Hibiki ng lahat ng kailangan niya upang ma-activate ang perpektong pamamaraan ng pagpapagaling. Ang mga nawawalang bahagi ni Claude ay ganap na naibalik at ang bawat isa sa kanyang mga sugat ay ganap na gumaling na parang wala ito noon. Tuwang-tuwa si Lilian sa nakita ito at tumakbo diretso sa mga bisig ni Claude at niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos ay ipinahayag ni Claude kung gaano siya kalaki ang pasasalamat kay Hibiki, na halos hindi ka panipaniwala kung gaano siya kabigat at nabibigatan ilang sandali pa lamang ang nakalipas. Sinabi sa kanya ni Hibiki na malamang na dahil ito sa sumpa na ipinataw sa kanya. At talagang natigilan si Claude nang marinig iyon dahil ang impormasyon tungkol sa kanyang sumpa ay dapat naganap na nakatago at hindi maabot kahit ng isang taong may kasanayang appraiser. Sinabi rin sa kanya ni Hibiki na siya ay isang bayani at pagkatapos ay sinabi kay Lilian na siya ay magiging isang sage sa hinaharap. Naiwan si Claude na lubos na naguguluhan kung paano maaaring magkaroon ng akses si Hibiki sa alinman sa impormasyong ito. Kaya, ipinaliwanag ni Hibiki na personal na binigyan siya ng Diyos ng dalubhasang kasanayan sa mata. Ang impormasyong iyon ay nagpanginig kay Claude sa gulat dahil alam niya kung ano ang kasanayang iyon at kung ano ang kahulugan nito. Pagkatapos ay agad na sinubukan ni Hibiki na alisin ang sumpa na ipinataw kay Claude at ginamit ang kasanayang relief measure. Ngunit sa lubos na pagkagulat niya at ni Lilian, biglang nabalot si Claude ng mahigpit sa isang hanay ng mabibigat na kadena mula sa kung saan. At pagkatapos ay isang higanteng gunting ang bumababa patungo sa kanya. Sa una, tila si Claude ay nasaksak, na ikinagulat ni Hibiki at Lilian. Ngunit lumabas na buhay pa rin siya. Habang bumababa ang mga gunting na iyon at pinutol ang isa sa mga kadena na nagpapabigat sa kanya sa lahat ng oras na ito, sandaling pinag-isipan ni Claude ang kanyang nararamdaman at napagtanto na kahit na malayo pa siya sa dating lakas, nararamdaman na niya ang isang bahagi nito na nagsisimulang bumalik sa kanya. Pagkatapos ay yumuko siya ng may paggalang kay Hibiki at taos pusong humingi ng tawad sa bastos na pakikitungo nito sa kanya kanina. Sa lahat ng sinabing iyon, sinabi niya kay Hibiki na nais niyang isagawa ang seremonya ng katapatan kasama niya. Walang ideya si Hibiki kung ano iyon. Kaya naglaan ng oras si Claude upang ipaliwanag na ito ay isang sagradong ritual kung saan iniaalay niya ang kanyang kaluluwa ng buo kay Hibiki at nanunumpa sa harap ng lahat na laging mananatili sa kanyang tabi anuman ang mangyari. Pagkatapos ay nagsalita si Sapo at iminungkahi kay Hibiki na gamitin niya ang kasanayan sa kontrata para sa seremonya ng katapatan. Dahil ang mga kontrata ay may kapangyarihang panghawakan ng lahat ng partido sa mga pangakong ginawa nila, nangangahulugan ito na kung pareho silang papasok sa isang kontrata, ganap nilang obligado na tuparin ang lahat ng kanilang napagkasunduan. Pinag-isipan ito ni Hibiki at nagpasya na hindi ito masama pakinggan, kaya pumayag siyang ituloy ang kontrata. Nagsimula ang proseso ng pagkontrata at ipinangako ni Claude ang kanyang buong katapatan kay Hibiki at pagkatapos itong kilalanin at tanggapin ni Hibiki,
matagumpay na nabuo ang kontrata sa pagitan nila, isang marka ang lumitaw sa kanilang mga palso na siyang simbolo ng katapatan at pangakong kanilang pinagsasaluhan ngayon. Pinanood ni Lilian ang buong pangyayari at lubos siyang natuwa rito. Samantala, nagpatuloy sina Emilia, Ivel, at Stella sa kanilang paglalakbay. At pagkatapos maglakbay ng ilang sandali, iminungkahi ni Emilia na huminto sila sa isang mainit na bukal upang magpahinga para sa natitirang bahagi ng araw. Noong una, gustong-gusto ni Stella ang ideya, ngunit matapos itong pag-isipan ng kaunti, sinimulan niyang kumbansihin si Emilia na huwag nang pumunta dito dahil ang paghinto sa hot spring ay mga ngahulugan na kailangan din nilang maligo kasama si Ivel, at ayaw niyang mapalapit pa si Ivel kay Emilia nang higit pa sa ginagawa niya ngayon. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Stella, sinabi pa rin ni Emilia na gusto niyang pumunta sa hot spring, na nag-iiwan kay Stella na walang pagpipilian kundi tanggapin ang pagkatalo. Samantala, ipinaliwanag ni Hibiki kina Claude at Lilian kung bakit kailangan niyang kumuha ng MP mula sa iba upang magamit ang kanyang perpektong heal skill, at pareho nilang naunawaan ang lahat at naunawaan ang sitwasyon. Nang maayos na ang sitwasyon, nagpatuloy silang lahat at pumirma ng isang sharing contract, na naging dahilan upang tumaas ang technical contract skill ni Hibiki. Napansin ni Claude na tahimik na bumubulong si Hibiki sa lahat ng ito, kaya tinanong niya kung tungkol saan nga ba iyon. Ipinaliwanag ni Hibiki na isa lamang itong boses na tumutulong sa pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay sa kanya at ginagabayan siya sa daan. Agad na natigilan si Claude at isang ekspresyon ng gulat ang bumalot sa kanyang mukha nang mapagtanto niya na ang inilalarawan ni Hibiki ay ang tutorial skill, isa na direktang ipinagkakalob mismo ng Diyos. Naisip din ni Claude na nangangahulugan ito na si Hibiki ay nagmula sa ibang mundo at tunay na nagulat si Hibiki nang malaman niyang alam na ni Claude ang tungkol sa pagkakaroon ng ibang mga mundo. Pagkatapos ay tinanong ni Hibiki si Claude kung ayos lang ba sa kanya na nagmula siya sa ibang mundo at sumagot si Claude na sinasabing wala itong anumang pagkakaiba sa kanya at hindi nito binabago ang kanyang katapatan kay Hibiki kahit kaunti. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at sinabi ni Claude kay Hibiki na ang Diyos na kanyang konektado ay malamang na ang punong Diyos. Sa mundong ito, mayroong humigit kumulang 11 Diyos sa kabuuan at ang punong Diyos ang itinuturing na pinakauna sa kanila. Ang tutorial at ekspertong mata ay mga banal na biyayang maibibigay lamang niya at wala ng iba. Bukod doon, naniniwala si Claude na ang punong Diyos ay tunay na nakatuon kay Hibiki at nagpakita ng tunay na interes sa kanya. Gayunpaman, nahihirapan si Hibiki na paniwalaan na kung ang punong Diyos ay magbibigay ng kanyang atensyon sa kahit kanino, ito ay kina Claude at Lilian sa halip na sa kanya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit bibigyan ng punong Diyos si Lilian ng Radiant Sanctuary skill gayong parang napakahirap na bagay na ipataw ito sa isang tao. Hindi pa ito naririnig ni na Claude at Lilian. Kaya, ipinaliwanag ni Hibiki na ito ay isang skill na sumisira sa kanya ng napakalaki at napakalakas na kapangyarihan. Nang marinig iyon, nabigla si Lilian, na agad na ikinalungkot ni Hibiki na nabanggit ito. Gayunpaman, nagsalita si Claude at sinabing nagdududa siya na ang punong Diyos ang nagbigay kay Lilian ng Radiant Sanctuary skill. Sa tingin niya, mas malamang na ang Diyos ng Mahika dahil ang anumang bagay na may kaugnayan sa Mahika ay nasa ilalim ng kanyang responsibilidad. Biglang kinabahan ang punong Diyos nang ipakilala ng Diyos ng Mahika ang kanyang presensya at direktang nagsalita kay Hibiki. Sinasabi sa kanya na tiyak na nagdurusa si Lilian dahil sa Radiant Sanctuary skill, ngunit ang problema ay kapag naidagdag na ang isang skill, hindi na ito basta-basta maaalis. Sinabi rin niya sa kanya na taglay niya ang kanyang kasanayan na kilala bilang Grimoire at gamit nito ay may kakayahang isaayos ang MP at pangkalahatang kapangyarihang mahika ni Lilian upang makatulong sa pamamahala ng mga bagay-bagay. Sinasabi rin niya rito na huwag itong magkamali dahil wala siya rito para tulungan siya sa tuwing may kailangan siya. Natutunan ni Hibiki mula rito na kapag inactivate niya ang kasanayang Grimoire, ang sistema ng administrasyon ay kusang gagana at automatikong hahawakan ang mga bagay-bagay, kaya dapat ay maayos na ang lahat mula rito. Ipinaabot ni Hibiki ang magandang balita kina Claude at Lilian, at pareho silang lubos na nagpapasalamat nang marinig ito. Ngunit nang sandaling iyon, ipinaalam ni Sapo kay Hibiki na ang kanyang dalubhasang kasanayan sa mata at kasanayan sa tutorial ay pansamantalang wala sa serbisyo, na nangangahulugang matutulungan lamang siya ni Sapo gamit ang impormasyong nakalap na niya hanggang sa puntong ito. Samantala, tinitigan ng mabuti ng Diyos ng Mahika si Hibiki at hindi maalis sa isip niya na nakita na niya ito sa kung saan noon. Bukod pa riyan, ginamit ni Hibiki ang kanyang Grimoire skill, na nagpatawag ng isang kaibig-ibig na maliit na pusa na nag-anunsyo na narito siya upang turuan si Lilian kung paano kontrolin ang kanyang mahika at nagpakilala bilang si Vin. Ngunit labis na nabighani si Lilian sa kung gaano ka-cute si Vin kaya agad niya itong hinaplos ng walang pag-aalinlangan. Tinanong ni Hibiki si Vin tungkol sa Grimoire, at ipinaalam ni Vin sa kanya na siya mismo ang Grimoire at isa ring makapangyarihang sagradong halimaw na nilikha ng Diyos ng Mahika.
Pinapanatag nito si Hibiki at inabot niya ito upang bigyan siya ng banayad na tapik sa ulo. Gayunpaman, nakapagselos ito kay Claude at agad siyang nagsalita na nilinaw sa lahat na hindi pa siya tinatapik ni Hibiki. Samantala, nakita sina Emilia, Ivel, at Stella na nagpapahinga ng magkasama sa mainit na bukal, at nagulat si Stella sa laki ng dibdib ni Emilia bago muling nabalik sa kanyang atensyon. Tinanong ni Emilia si Stella kung anong mahalagang misyon ang ipinagawa sa kanya ng kanyang ama, ngunit sinabi sa kanya ni Stella na wala pa siyang anumang detalye tungkol dito sa ngayon. Pagkatapos ay humarap si Emilia kay Ivel at tinanong kung maaari ba siyang tumulong sa paghuhugas ng kanyang likod, ngunit mariing tumanggi si Ivel, na nagpatawa kay Emilia nang mapagtanto niyang hindi pa pala sila lubos na magkaibigan. Sumigaw si Stella at sinabi kay Emilia na masyado na siyang nagiging matindi kay Ivel dahil ang paghuhugas lamang ng likod ng isa't isa ay hindi isang bagay na automatikong nagiging magkaibigan ang dalawang tao. Narinig ni Ivel ang buong pag-uusap at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabi kay Emilia na tutulungan niya itong maghugas ng kanyang likod, na lubos na ikinagulat ni Emilia, ngunit sumagot lamang si Ivel na ito ang ginagawa ng mga magkaibigan. Kinabukasan, isinama ni Hibiki si Claude para mamili ng mga armas. At habang naroon, napili ni Claude ang isang sibat. Nagulat si Hibiki sa pagpiling ito dahil lagi niyang iniisip na ang mga bayani ay karaniwang gumagamit ng mga espada bilang kanilang pangunahing sandata. Sinabi ni Claude na ang isang sibat ay mas madali para sa kanya na gamitin batay sa kanyang uri ng katawan at estilo ng pakikipaglaban. Ikinwento rin niya ang tungkol sa kanyang baluti at sinabing kadalasan ay nakatuon siya sa pag-iwas sa mga pag-atake sa halip na direktang gamitin ang mga ito. Kaya, hanggat ang mahahalagang bahagi ng kanyang katawan ay protektado, sapat na iyon para sa kanya. Dagdag pa niya na ayaw niyang magsuot ng masyadong maraming baluti dahil mag-iinit ito sa kanya at magpapabagal sa kanya. Kasabay nito, pumili rin si Lilian ng ilang bagong damit para sa kanyang sarili. Nang sabihin sa kanila ng mga ngalakal na ang kabuuang presyo ay 25 gintong barya, parehong nagulat sina Hibiki at Lilian dahil parang napakalaking halaga ito para sa kanila. Gayunpaman, itinuring ito ni Claude na isang bagay na mura at binayaran ang halaga ng walang pag-aalinlangan. Nang makita ito, nagsimulang makaramdam ng pagkakasala si Lilian sa pagbili ng damit dahil sa halaga. Napansin ito ni Hibiki at sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol dito. Ipinaliwanag niya na ang kaligtasan nito ay mas mahalaga kaysa sa pera, kaya hindi siya dapat makaramdam ng sama ng loob tungkol dito. Pagkatapos noon, sinabi ni Hibiki kay Lilian na dapat din siyang pumili ng staff para sa kanyang sarili. Kahit alam niyang kapos na siya sa pera, hinikayat pa rin niya ito. Napagtanto niya na sulit ang nakikitang ngiti nito para sa kanya. Sa sandaling iyon, nagsimulang makaramdam si Vin ng pag-iiwan at hiniling kay Hibiki na bumili rin ng isang bagay para sa kanya. Pumayag si Hibiki at binilhan siya ng isang cute na kwelyo. Kahit na ang desisyong ito ay lalong naglubog sa kanya sa utang. Pagkatapos nilang mamili, pumunta silang lahat sa isang bukas na bukid doon. Sinabi ni Vin na bibigyan niya sila ng isang pangunahing aralin sa mahika. Naniniwala siyang dapat ay maayos na si Claude dahil isa itong bayani. Ngunit sina Hibiki at Lilian ay walang mga pangunahing katangian na karaniwang taglay ng mga bayani. Dahil dito, sinabihan niya si Hibiki na umasa na lang sa kanyang grimoire. Hindi maintindihan ni Hibiki kung ano ang grimoire, kaya nagtanong siya tungkol dito. Ipinaliwanag ni Sapo na ang grimoire ay isang espesyal na teknikal na kasanayan na may pambihirang ranggo na A. Pinapayagan nito ang gumagamit na makakuha ng iba't ibang uri ng kaalaman at kakayahan na may kaugnayan sa sistema ng mahika ng mundong iyon. Agad na natuwa si Hibiki at nagsimulang mag-isip kung sa wakas ay makakagamit na ba siya ng mahika. Gayunpaman, mabilis na pinigilan ni Vin ang kanyang pananabik sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na simpleng mahika lamang sa bahay ang kanyang magagamit. Gayunpaman, nagpatuloy sila sa pagsasanay. Iminungkahi ni Vin na dapat nilang simulan sa pamamagitan ng pagtulong kay Lilian na makontrol ang kanyang mahika. Ipinaliwanag niya kay Hibiki na upang magawa ito, kailangan niyang merhistro bilang responsable para sa kanyang output ng mahika. Nang tanungin ni Hibiki kung paano iyon mangyayari, kinagat lang ni Vin ang kanyang kamay at sinabing sapat na iyon para gumana ito. Pagkatapos nito, lumapit si Vin kay Lilian at ipinaliwanag ang plano ng mas malinaw. Sinabi niya na babawasan nila ang kapangyarihan ng mahika ni Lilian sa 10% at pagkatapos ay dahan-daang dadagdagan ito sa paglipas ng panahon habang natututo si Lilian kung paano ito kontrolin ng maayos nang hindi nawawalan ng balanse. Susunod, lumingon si Vin kay Hibiki at sinabi sa kanya na kailangan niyang matutunan ang sirkulasyon ng mahika. Ipinaliwanag niya na para magamit ng maayos ang mahika, dapat makontrol ng isang tao ang daloy ng kanilang kapangyarihang mahika ng may katumpakan. Nagpasimula siya ng isang ehersisyo na tinatawag na sirkulasyon ng kapangyarihang mahika. Sa ehersisyong ito, dalawang tao ang magkahawak kamay at pinagpapasa ang kanilang mahika sa isa't isa. At ang layunin ay kontrolin ang daloy na iyon nang hindi nawawala ang katatagan. Kahit na matapos marinig ang paliwanag na ito, hindi pa rin maintindihan ni Hibiki ang kanyang sinasabi.
Malinaw na naiinis si Vin doon. Kaya, sinabi na lang niya na magsisimula sila sa pamamagitan ng pagpapasa kay Claude ng kaunting mahika sa kanya upang maranasan niya ito ng direkta. Binalaan niya si Claude na mag-ingat dahil si Hibiki ay walang malakas na resistensya sa mahika at madaling madaig. Pumayag si Claude at sinimulang ipasa ang kanyang mahika kay Hibiki. Halos kaagad, naging napakatindi ang sensasyon. Pagkalipas ng ilang segundo, biglang natagpuan ni Hibiki ang kanyang sarili sa isang kakaibang walang laman na espasyo. Ang walang laman na espasyong iyon ay dahan-daang nagiging isang kagubatan sa ilalim ng mabituing kalangitan sa gabi. Lumingon si Hibiki sa paligid at pagkatapos ay lumingon sa isang kalapit na anyong tubig. Doon niya nakita ang isang babaeng elf. Lumingon ito sa kanya at tinawag siyang Claude. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Hibiki na kahit papaano ay nagbago ang kanyang hitsura at pagkakakilanlan kay Claude. Sinubukan niyang manatiling kalmado at kumilos ng natural, pagkatapos ay lumapit at umupo sa tabi nito. Nangyari ito, sinimulan din ni Hibiki na ma-access ang mga alaala ni Claude. Mula sa mga alaalang iyon, naunawaan niya na ang pangalan ng babae ay Anastasia. Nakita niya na kilala ni Claude si Anastasia mula pagkabata at halos lahat ng oras nila ay magkasama habang lumalaki. Napakalakas ng kanilang ugnayan at naniniwala si Claude na mananatili ang mga bagay na ganito. Gayunpaman, nagbago ang alaala. Sumiklab ang isang digmaan at maraming buhay ang nawala. Kabilang sa mga namatay ay si Anastasia. Malinaw na ipinapakita ng alaala na ang sandaling ito ay lubhang masakit at traumatiko para kay Claude. Bigla, nagising si Hibiki sa totoong mundo. Sa una, naniniwala pa rin siya na siya si Claude. Mabilis na kinausap siya ni Claude at sinubukang ibalik siya sa realidad, na ipinapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Pagkalipas ng ilang panahon, sa wakas ay bumalik sa normal ang katinoan ni Hibiki. Pagkatapos ay nagtaka siya kung bakit niya pinaniwalaan na siya ay si Claude. Ipinaliwanag ni Vin na nangyari ito dahil masyadong lumubog ang kanyang kamalayan sa kamalayan ni Claude habang dumadaloy ang mahika sa kanya. Humingi ng tawad si Claude kay Hibiki dahil sa pagpapahintulot nitong dumaan ang labis niyang mahika sa kanya. Agad na pinagalitan ni Vin si Claude, ipinaalala sa kanya na malinaw na sinabihan siya nito na magpadala lamang ng kaunting halaga at mag-ingat. Nang gabing iyon, abala si Hibiki sa pagmap ng sahig ng kanyang silid bilang bahagi ng kanyang pagsasanay para sa mahika sa bahay. Ang mahika sa bahay ay isang uri ng mahika na ginagamit upang makatulong sa mga pang-araw-araw na gawain at mga simpleng aktibidad. Gayunpaman, upang matutunan ito, kailangan ng isang tao ang tulong ng mga espiritu. Kapag ang isang tao ay naglalabas ng mahika na enerhiya habang gumagawa ng mga normal na gawain, ang mga espiritong iyon ay unti-unting nagtitipon sa paligid ng enerhiyang iyon sa paglipas ng panahon. Kapag nasiyahan na sila, tutugan sila at tuturuan ang taong iyon kung paano gamitin ng maayos ang mahika sa bahay. Matagal nang ginagawa ni Hibiki ang mga gawaing ito. Ngunit wala pa siyang natatanggap na tugon. Dahil dito, nagsimula siyang magtanong kung ang pamamaraan ay talagang gumagana o kung nagsasayang lamang siya ng kanyang oras. Nagpatuloy pa rin siya, umaasang may mangyayari. Pagkalipas ng ilang panahon, dumating sina Claude at Lillian sa kanyang silid. Pagpasok ni Claude, aksidente niyang natamba ang balde ng mop ni Hibiki, natapon ang tubig sa sahig. Mabilis na humingi ng tawad si Claude at sinimulan itong linisin. Gayunpaman, sinabihan siya ni Hibiki na huwag itong alalahanin. Sinabi pa niya na ang cute ni Claude kapag siya ay malamya at ang marinig iyon ay nakakahiya kay Claude. Habang tumatagal, nagsisimulang bumuti si Lillian at unti-unting gumagaling sa pagkontrol ng kanyang mahika. Nang makita ito, iminungkahi ni Claude na subukan din ni Hibiki ang ilang praktikal na pagsasanay sa halip na gumawa lamang ng mga gawaing bahay. Tumugon si Hibiki sa pagsasabing hindi niya alam kung paano gumamit ng espada. Sinabihan siya ni Claude na huwag itong alalahanin at sa halip ay binigyan siya ng pana at palaso para subukan. Pagkatapos ay sinubukan ni Hibiki na bumaril sa isang target ng ilang beses, ngunit bawat isa sa mga shot ay talagang hindi tumatama. Kahit gaano karaming beses niyang subukan, nabigo siya sa bawat pagtatangka, na nagpapakita na marami pa siyang dapat pagsanayan. Samantala, sa kagubatan, si Emilia ay naglalakbay kasama ang iba habang iniisip kung kumusta na si Hibiki. Habang patuloy sila sa pagsulong, nakarating sila sa isang sangandaan. Isang daan ang patungo sa isang shortcut, ngunit iminungkahi ni Emilia na dapat nilang iwasan ito. Ipinaliwanag niya na may isang sirang kuta sa unahan at ayon sa mga tsismis, ang mga kaluluwang nagmumulto sa lugar ay niloloko ang sinumang lumalapit dito. Nang marinig ito ni Ivel, siya ay natuwa sa halip na natakot. Agad siyang nagpakita ng interes at nagsimulang maglakad patungo sa shortcut. Iminungkahi niya na dapat nilang puntahan at tingnan ito. Itinuring ito na parang isang masayang pakikipagsapalaran sa halip na isang bagay na mapanganib. Desperado si Emilia na panatilihin si Ivel bilang kanyang kaibigan. Kaya, sumang-ayon siya sa kanyang mungkahi. Dahil doon, nagpasya silang lahat na sundin ang pangunguna ni Ivel at tumungo sa shortcut. Gayunpaman, alam na ni Stella na ang desisyong ito ay malamang na magdudulot ng mga problema at malamang na hindi maganda ang magiging katapusan.
Samantala, tinulungan ni Lillian si Habiki na maghanda ng pagkain. Pagkatapos nilang magluto, umupo silang lahat upang masiyahan sa pagkain. Gayunpaman, ang pagkain ay lumabas na hindi talaga makakain. Nangyari ito dahil naging pabaya si Claude at nakalimutang linisin ng maayos ang mga kabute at iba pang sangkap bago lutuin ang mga ito. Dahil dito, napagtanto nila na si Claude ay hindi gaanong kapaki-pakinabang sa labas ng mga sitwasyon ng labanan. Mabilis na ipinagtanggol ni Claude ang kanyang sarili sa pagsasabing ang kanyang kakulangan sa kasanayan sa ibang mga larangan ay dahil sa sumpa na inilagay sa kanya. Dahil dito, naging mousy sa si Habiki, kaya tinanong niya si Claude kung kilala niya kung sino ang sumumpa sa kanya. Sumagot si Claude sa pagsasabing hindi niya alam kung sino ang may pananagutan dito. Kalaunan, habang naghuhugas ng pinggan si Habiki sa tabi ng ilog, biglang ipinaalam sa kanya ni Sapo na nakakuha siya ng isang bagong kasanayan na tinatawag na bubble wash, na isang uri ng mahika sa bahay. Iminungkahi ni Sapo na dapat tingnan ni Habiki ang kanyang mapa ng mundo. Nang gawin ito ni Habiki, nakita niya na isang halimaw na parang baboy ramo ang mabilis na patungo sa kanilang lokasyon. Habang papalapit ang halimaw, buong kumpiyansa na humakbang si Claude. Ginamit niya ang kanyang sibat kasama ang kanyang precision strike technique, at mabilis at madaling natalo ang baboy ramo. Matapos itong mapatay, itinuro ni Claude na ang amoy ng dugo ay maaaring makaakit ng iba pang mga halimaw sa kanilang lokasyon, kaya kailangan nilang harapin agad ang katawan. Ngunit sinamantala ni Lillian ang pagkakataong ito upang gamitin ang kanyang mahika sa tubig at ipakita ang kanyang natutunan sa ngayon. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang odor isolation skill upang alisin ang lahat ng dugo sa baboy ramo, na iniwan itong ganap na malinis. Pagkatapos noon, sinabi ni Claude na tuturuan niya sila kung paano wastong katayin ang isang halimaw. Samantala, pagkarating ni Emilia at ng iba pa sa nawasak na kuta, ginamit ni Ivel ang kanyang mahiwagang salamin upang pagmasdan ang lugar. Napansin niya na ang lugar ay puno ng maraming hindi mapakali na kaluluwa. Kasabay nito, biglang sumigaw si Emilia sa tuwa dahil naniniwala siyang nakahanap siya ng malaking halaga ng kayamanan. Gayunpaman, nang suriin ni Ivel, napagtanto niya na hindi ito tunay na kayamanan. Sa halip, ito ay isang mahiwagang gas na nagiging sanhi ng mga ilusyon ng mga tao batay sa kanilang pinakamalalim na pagnanasa, na naging dahilan upang mahulog sina Emilia at Stella sa isang pangarap na parang panaginip. Pagkatapos ay ginamit ni Ivel ang kanyang mahika upang harapin ang sitwasyon. Bumalik kasama si Habiki at ang iba pa. Pagkatapos nilang matapos ang pagkatay sa baboy ramo, lahat sila ay marumi at puno ng dugo. Napagpasyahan ni Habiki na ito na ang perpektong oras upang subukan ang kanyang bagong kasanayan sa bubble wash. Nang ma-activate niya ito, lumabas ang mga bulan ng sabon sa mataas na presyon at tumama kay Claude. Matapos mawala ang mga bula, naiwang ganap na malinis si Claude, mas malinis pa kaysa dati. Binanggit din niya na tila naginhawa ng kanyang katawan dahil sa bubble wash at naibalik ang ilan sa kanyang lakas. Kinabukasan, nagpulong sina Habiki at ang kanyang grupo upang pag-usapan ang kanilang sitwasyon, at mabilis nilang napagtanto kung gaano nakaliit ang natitira nilang pera. Dahil doon, iminungkahi ni Habiki na panahon na para simulan nilang kumuha ng mga trabaho mula sa guild upang kumita sila ng pera. Sumang-ayon ang lahat sa ideya at handa nang magsimula sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, itinuro ni Claude na habang ang kamakailang pagsasanay sa mahika ay nakatulong kina Habiki at Lillian na maging mas malakas, kailangan pa rin nilang maging maingat. Sinabi niya na kung magsisimula silang kumuha ng mga trabaho, dapat silang magsimula sa mga trabahong mababa ang panganib, partikular na sa mga quest na F-rank. Di nagtagal, tumungo sila sa Adventurers Guild at nagparehistro bilang isang partido kay Jewel. Nang matapos iyon, agad nilang sinimulang tingnan ang mga available na quest. Nagulat si Habiki nang makita niyang pumili si Claude ng ilang quest ng sabay-sabay. Ngunit ipinaliwanag ni Claude na dahil ang mga trabahong mababa ang ranggo ay hindi gaanong nagbabayad, mas mainam na kumpletuhin ang maraming quest ng sabay-sabay. Habang sinusuri nila ang mga opsyon, sinabihan sila tungkol sa ilang karagdagang quest. Isa sa mga ito ay isang misyon ng paghuli, ngunit mabilis na itinuro ni Claude na ang ranggo ng quest na iyon ay masyadong mataas para subukan nila ngayon. Ipinaliwanag ni Meter na ang tanging clue na mayroon sila para sa misyong iyon ay isang buntot, kaya naman itinaas ang antas ng kahirapan. Naging mausisa si Habiki at nagtanong kung anong uri ng tao ang magiging mahalaga para magkaroon ng ganitong mataas na prioridad na kahilingan sa paghuli. Ipinaliwanag ni Meter na ang target ay isang bandido na madalas umaatake sa mga mayayamang individual. Hindi iniisip ni Habiki na parang seryoso iyon, ngunit ipinapalagay din niya na hindi rin naman sila sangkot dito. Di nagtagal pagkatapos noon, sinimulan ni Habiki ang kanyang unang quest, na ang paghuli ng isang kuneho. Nang makita niya ang isa mga 20 metro ang layo, buong kumpiyansa niyang hinugot ang kanyang pana at palaso, iniisip na madali lang ito. Gayunpaman, ang kanyang pagpuntirya ay naging kakilakilabot dahil inabot siya ng ilang pagtatangka bago niya ito tuluyang mapatay. Sinabi sa kanya ni Claude na sa isip ay dapat mapatamba ang isang target sa isang putok lamang. Ngunit dahil nagawa pa rin ni Habiki na tapusin ang gawain sa huli, itinuturing niya itong katanggap-tanggap.
Sa sandaling iyon, dumating si Lillian kasama si Vin pagkatapos tapusin ang kanilang gawain sa pagtitipon ng mga halaman sa kagubatan. Napansin ni Habiki ang isang kakaibang prutas sa kanilang basket at nagtanong tungkol dito. Ipinaliwanag ni Lillian na ito ay tinatawag na mechekeche fruit na kanilang natagpuan sa daan. Dagdag pa niya na ang mga prutas na ito ay karaniwang ginagamit bilang mga pananda upang matulungan ang mga tao na mahanap ang kanilang daan kung sakaling maligaw sila sa mga bundok. Upang mag-demo, naghagis siya ng isa sa isang kalapit na puno. Pagkatapos nito, nagpa siya ang lahat na magpahinga sandali. Ngunit sa panahon ng pahingang ito, nagsimulang gumala ang isip ni Habiki habang napagtanto niya na dapat ay dumating na siya sa mundong ito bago pa man ang panahon ng bakasyon sa tag-init. Sinimulan niyang isipin ang kanyang mga kaibigan mula sa kanyang dating mundo at kung gaano niya sila namimiss, na nagtulak sa kanya upang magtaka kung makakabalik pa ba siya sa kanyang orihinal na mundo. Samantala, kasama ang grupo ni Emilia, nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkabalisa si Ivel dahil wala pa rin siyang nakakamit na anumang tunay na resulta. Hinahanap niya ang kaluluwa ng isang partikular na babae, ngunit mabagal ang pagunlad at nagsimula siyang magtanong kung nasaan ito o kung nasa tamang landas pa ba siya. Kasabay nito, determinado pa rin si Emilia na gawing kaibigan niya si Ivel. Kaya, binigyan niya ito ng isang travel amulet na inenchant para ipaalam sa kanya kung sakaling malagay sa panganib si Ivel. Nangako rin si Emilia na tutulungan siya nito kung may mangyari. Tinanggap ni Ivel ang regalo ng may ngiti sa kanyang mukha, ngunit sa kaibuturan niya ay naiintindihan niya na ang pagkakaibigang ito ay hindi tunay at bahagi lamang ng isang pag-arte. Kinabukasan, pagbalik sa bayan, iminungkahi ni Habiki na gumastos sila ng kaunting pera sa isang masarap na pagkain dahil malaki ang kinita nila mula sa kanilang mga quest. Kahit na nadala nila ang mga quest items sa guild kanina, nagdududa na si Meter dahil ang isang tipikal na F-rank party ay hindi dapat kayang kumpletuhin ang mga trabahong tulad nito. Sa sandaling iyon, nakasalubong ni Habiki si Dilliard at agad na napansin ni Dilliard na napakapayat pa rin ni Habiki at kulang sa kalamnan. Kaya, sinabi niyang sisanayin niya ito para matulungan itong magpalakas ng kalamnan. Gayunpaman, agad na naging depensibo si Claude, itinuro na siya ang instructor ni Habiki at sinabihan si Dilliard na umatras. Ngunit hindi si Dilliard ang tipo ng taong madaling umatras, kaya mabilis itong nauwi sa isang matinding laban sa pagitan ng dalawa. Sa una, tila pantay ang kanilang lakas. Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang mawalan ng kontrol si Claude. Kaya, ginamit ni Habiki ang kanyang appraisal skill kay Dilliard at nagulat sa kung gaano ito kalakas. Nakita ng mga sibilyan sa malapit kung gaano nagiging mapanganib ang labanan at nagsimulang tumakbo para sa kanilang buhay habang ang isang blonde na babae na nakasuot ng hood ay nakatayo lamang at patuloy na pinagmamasdan ang laban. Sa sandaling iyon, dumating si Jewel at halatang galit na galit. Kaya, ginamit niya ang kanyang water magic para ihampas silang dalawa sa isang pader at pilitin silang huminto. Kasabay nito, isang babae ang tumakbo palabas ng isang kalapit na kainan, sumisigaw na ninakaw ng isang magnanakaw ang kanyang pitaka. Dahil dito, tinanong ni Vin si Habiki kung nasaan ang kanyang bag at biglang napagtanto ni Habiki na wala na ito kasama ang lahat ng kanilang pera sa loob nito. Labis itong tumatama sa kanya at kay Lillian dahil nangangahulugan ito na hindi na nila may enjoy ang masarap na pagkaing pinaplano nila. Naniniwala si Jewel na ito ay gawa ng bandido na nabanggit kanina sa guild. Bagamat wala pa silang gaanong impormasyon tungkol sa kanila, ang tanging alam lang nila ay pangunahing ginagamit ng bandido ang kanilang buntot para magnakaw at kadalasang tina-target ang mga mayayamang individual. Dahil dito, biglang nakaisip si Vin ng isang ideya. Pagkalipas ng halos isang oras, nakaupo si Lillian sa isang panlabas na cafeteria sa tapat ni Habiki, na nakadamit babae at nakakagulat na mas maganda ang itsura kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ipinaliwanag ni Vin ang plano, na gamitin si Habiki bilang pain para maakit ang bandido. At kapag lumitaw ang bandido, papasok si Claude at huhulihin sila. Nag-aalab na si Claude dahil gusto talaga niyang pagbayarin ang bandido sa pagnanakaw ng pera ng kanyang master. Ang huling bahagi ng plano ay iwanan ni Habiki ang kanyang pitaka sa ibabaw ng mesa. Ngunit sa totoo lang ay nagdududa si Habiki kung gagana ang planong ito dahil parang masyadong halata at madaling mapansin. Lumapit ang waitress para ihain ang kanilang mga pagkain. Ngunit biglang sumigaw si Claude at itinuro na nawala ang kanyang pitaka sa mesa. Agad niyang napagtanto na ang waitress ang magnanakaw noon pa man. Gayunpaman, nakapaghanda na sila para sa mga ganitong sitwasyon ng maaga. Inilagay nila ang prutas na mechekeche sa isang partikular na paraan upang mag-iwan ito ng malinaw na mga bakas ng paa. Habang tumatakbo palayo ang magnanakaw, lumilitaw ang mga nakikitang bakas na iyon, na nagpapahintulot kay Habiki at sa iba na sundan sila ng paunti-unti. Sa pagsunod sa landas, dinala sila sa isang abandonadong eskinita. Napagpasyahan nilang ito ang perpektong lugar para magtago ang isang kriminal. Kaya, maingat silang pumasok sa loob at dinagtagal ay natuklasan nila ang isang maliit na kainan sa ilalim ng lupa. Nakakagulat na mahusay ang pagkakagawa nito para sa isang bagay na nakatago sa ilalim ng lupa, na lalong nagpaingat sa kanila. Sa loob ng kainan, napansin ng isa sa mga lalaki si Habiki at agad na nakitang kaakit-akit ito.
Kaya, sinubukan niya itong ligawan, ngunit magalang siyang tinanggihan ni Hibiki at ipinaliwanag na naroon siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Di nagtagal, napansin ni Claude ang isang babaeng nakasuot ng hood na paalis sa lugar at hiniling kay Hibiki na suriin ito. Habang papasok ang babae sa eskinita, hinaranggan siya ni Claude mula sa harap habang hinaharangan naman siya ni Hibiki at Lillian mula sa likuran, na epektibong nakapalibot sa kanya. Si Claude ang unang nagsalita at sinabihan siyang ibigay ang kanyang ninakaw. Ngunit mahinahong itinanggi ng babae na wala siyang ideya sa kanilang tinutukoy. Pagkatapos ay pumasok si Hibiki at sinabihan siyang tumigil sa pagpapanggap dahil nasuri na siya nito at natuklasan na siya ang bandidong hinahanap ng lahat at ang pangalan niya ay Fona. Nang mapagtanto niyang nabunyag na siya, hinubad ni Fona ang kanyang balabal at inamin na siya nga ang bandido. Binanggit din niya na alam niyang sinubukan nila siyang linlangin gamit ang pekeng pitaka. Ngunit ngayong nandito na sila, kinuha na niya ang tunay na pitaka. Mabilis na tiningnan ni Hibiki ang kanyang sarili at napagtanto na wala na ang kanyang tunay na pitaka, na nagpaunawa sa kanya na sinasadya niya silang dalhin dito para lang nakawin ang tunay na pitaka. Tinapik ni Fona ang pader, dahilan para mahulog ang mga debris na kahoy at hamarang sa kanilang daan, at mahinahon siyang naglakad palayo. Gayunpaman, itinulak ni Claude si Hibiki palayo sa daan sa huling sandali at sinabihan itong habulin siya. Agad na hinabol ni Hibiki si Fona, ngunit nahulog siya sa isang nakatagong bitag na nagsabit sa kanya ng patiwarik. Pagkatapos ay tiningnan ni Fona ng mabuti ang kanyang puwitan at napagtanto na isa pala itong lalaki. Lumapit siya kay Hibiki, nakitang cute ito, at sinabing wala siyang pakialam kung tulungan niya ito, ngunit sa kondisyon lamang na tutulungan siya nito sa pagtatasa ng isang bagay bilang kapalit. Gusto niyang malaman kung alin sa mga ninakaw niya ang totoo at alin ang peke. Kaya't dahil doon, bumalik sila sa underground diner kung saan tinulungan siya ni Hibiki na ayusin ang lahat. Maingat niyang sinuri ang bawat bagay at pinaghiwalay ang mga tunay sa mga peke. Ngunit tila hindi gaanong humanga si Fona noong una dahil naniniwala siyang dapat gawin ng sinumang karaniwang appraiser ang isang bagay na tulad nito nang walang gaanong abala. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang kanyang reaksyon nang i-appraise ni Hibiki ang suot niyang armband at mabasa ang isang mensahe mula rito. Agad na nagulat si Fona at ipinaliwanag niya na ang armband ay ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid bago ito namatay. Sinabi niya na hindi niya kailanman nabasa ang nakasulat dito, kahit na matagal na niyang gustong malaman at humingi na siya ng tulong sa ilang appraiser, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaintindi nito. Ang makitang ginawa ito ni Hibiki ng napakadali sa loob lamang ng ilang segundo ay nagdulot sa kanya ng tunay na paghanga. Pagkatapos ay tinanong niya si Hibiki kung saan ito nanggaling, at sumagot ito sa pagsasabing nagmula siya sa isang lugar na napakalayo. Matapos marinig iyon, pinayuhan siya ni Fona na huwag matulad sa kanya at sinabihan siyang dapat siyang bumalik sa kanyang tahanan habang may pagkakataon pa siya dahil kung maghihintay siya ng masyadong matagal, maaaring hindi na siya makabalik. Dahil tinupad ni Hibiki ang kanyang panig sa kasunduan, ibinalik ni Fona ang kanyang pitaka at pinuri siya, na sinasabing ang kanyang mga pagtatasa ay ganap na tumpak. Bago umalis, bigla siyang yumuko at hinalikan ito sa pisngi, pagkatapos ay nagpaalam at naglakad palayo, naiwan si Hibiki na tulala dahil hindi niya inaasahan ang ganoong bagay. Nang gabing iyon, nakatayo si Hibiki habang pinupunasan ni Tanya ang lipstick sa pisngi nito. At nang marinig ni Dilliard ang nangyari, pabiro niyang sinabi na ito ang unang hakbang ni Hibiki tungo sa pagiging isang lalaki. Kung isa sa alang-alang iyon, sinabi ni Dilliard kay Hibiki na nakarinig siya ng balita mula sa Adventurers Guild sa kabisera tungkol sa isang bata at masiglang grupo na mabilis na umaangat ang antas. Ipinaliwanag niya na sila ay napakahusay kaya ang hari mismo ang nagbigay sa kanila ng gawain na talunin ang mga undead at tinawag nila ang kanilang sarili na mga corpse killer. Nagpatuloy si Dilliard sa pagsasabing ang grupong ito ay kasalukuyang naglalakbay mula silangan patungong kanluran, na nangangahulugang maaari silang dumaan sa kanilang bansa sa hinaharap. Nang gabing iyon, umupo si Hibiki sa kanyang kama at nagsimulang mag-isip kung gaano talaga kalaki ang mundong ito. At nagsimula siyang makaramdam ng matinding pagnanais na galugarin ito sa pamamagitan ng iba't ibang paglalakbay. Binanggit din niya na gusto niyang makilala ang lahat ng uri ng tao, kabilang ang isang taong may malawak na kaalaman. Ipinaliwanag ni Claude na ang isang taong tulad nito ay tinatawag na sage. Aniya, ang tanging aktibo pa rin ay ang mga sage ng tatlong mundo na namamahala ng mahigit 500 taon. Ngunit hindi maintindihan ni Claude kung bakit gustong makilala ni Hibiki ang isa. Pagkatapos ay isiniwalat ni Hibiki na ang dahilan ay dahil gusto niyang makahanap ng paraan upang makabalik sa kanyang orihinal na mundo. Ang pagkarinig nito ay nagpagulat kina Claude at Lillian nang mapagtanto nila na nangangahulugan ito na iiwan sila ni Hibiki magpakailanman. Napansin ni Hibiki ang ekspresyon sa kanilang mga mukha at sinubukang ipaliwanag na hindi niya iyon sinasadya. Ngunit habang pinag-iisipan niya ito ng mas mabuti, napagtanto niya na ang pagbabalik sa kanyang dating mundo ay nangangahulugan nga ng pag-iwan sa kanila. Gayunpaman, sinabi ni Claude kay Hibiki na huwag mag-alala at tiniyak sa kanya na patuloy niya itong paprotektahan hanggang sa dumating ang araw na iyon. Samantala, naglalakbay si Emilia sa kagubatan kasama ang iba at nagbahagi ng mga kwento tungkol sa mga pagkakataong nakipag-usap siya sa mga espiritu habang binabanggit din na may isang pagkakataon na unang kinausap siya ng isang espiritu.
Naging interesado si Ivel dito at nagtanong kung saan ito nangyari at sumagot si Emilia na ito ay sa kagubatan ng Rowell. Matapos marinig iyon, mabilis na nag-isip si Ivel ng dahilan at sinabi kay Emilia na may naalala siyang mahalagang bagay na kailangan niyang gawin. Kaya, dito sila nagpapalim sa isa't isa. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo, naiwan si Emilia na lubos na nagulat sa biglaang desisyon. Habang naglalakad palayo si Ivel, naisip niya na kung ang boses na narinig ni Emilia ay hindi talaga isang espiritu, malamang na ito ang kaluluwa ng babaeng matagal na niyang hinahanap. Gayunpaman, nakakadismaya pa rin ang ideyang kailangan niyang bumalik sa Rowell, lalo na't doon nagsimula ang kanyang paglalakbay. Maya-maya, ipinaalam sa kanya ng mahiwagang salamin ni Ivel na opisyal na siyang nakarating sa Rowell. Nang marinig iyon, sinimulan niyang balikan ang listahan ng mga taong kailangan pa niyang harapin. Si Claude ang susunod sa kanyang listahan, at dahil naalala niya ang pagkawala ng mga bahagi ng katawan nito noon, iniisip niyang madali lang ang pagharap sa kanya. Kasabay nito, umupo si Hibiki kasama ang iba pa niyang kasama sa isang kainan. Habang kumakain sila, ipinaalam ni Claude kay Hibiki na kung talagang gusto niyang makilala ang mga sage, kakailanganin nilang maglakbay patungo sa lungsod na kilala bilang Teridines. Hindi pa naririnig ni Hibiki ang isang lugar na tinatawag na Teridines noon, kaya agad niyang naisip kung saan ito matatagpuan. Biglang lumabas si Vin at ipinaliwanag na mapupuntahan nila ito kapag nalagpasan na nila ang dungeon. Idinagdag pa niya na ang pagdaan sa hilagang kagubatan ay kadalasang itinuturing na pinakamabilis na ruta papunta roon. Wala ring ideya si Hibiki kung ano ang dungeon. Kaya ipinaliwanag ni Claude na ang dungeon ay isang lubhang mapanganib na lugar na puno ng lahat ng uri ng halimaw at nakamamatay na banta. Dagdag pa niya, kung sakaling umasa silang matagumpay na makalusot sa isa, kakailanganin muna nilang magsanay ng husto. Umikot ang mga mata ni Hibiki matapos marinig iyon dahil alam na niya na nangangahulugan ito ng napakalaking paghihirap na naghihintay sa kanya. Pagkatapos kumain ni Lillian, bigla siyang tumayo ng magalang at nagpasalamat sa lahat para sa pagkain at tahimik na umalis nang walang sinasabi. Napansin ito ni Dillard at lumapit kay Hibiki at tinanong siya kung tungkol saan ang kakaibang sandaling iyon. Ipinaliwanag ni Hibiki na medyo dumaan sila ni Lillian sa isang mahirap na panahon kamakailan. Nang marinig ni Dillard na ang agarang solusyon niya ay ilabas ang lahat at simulan ang pagsasanay, iniisip na ni Hibiki at Vin na umuwi na lang, ngunit sinabi sa kanila ni Claude na dahil plano nilang maglakbay sa hilagang dungeon, ang pagsasanay ay magiging isang napakatalino at kinakailangang ideya. Kahit na sumasang-ayon si Claude kay Dillard sa bagay na ito, malinaw pa rin na silang dalawa ay may personal na pagkakaiba at hindi lubos na magkasundo. Di nagtagal pagkatapos noon, nagsimula na silang magsanay. Ang kakulangan ni Hibiki sa kakayahang pang-atletiko ay talagang kakilakilabot na masaksihan dahil nahihirapan siya ng gusto at halos lahat ng ehersisyo na inilalagay nila sa harap niya ay nabibigo. Samantala, pinapanood ni Lillian ang lahat mula sa itaas. Nakita niya kung gaano kahirap itinutulak ni Hibiki ang kanyang sarili para lamang magkaroon ng pagkakataong makabalik sa kanyang sariling mundo balang araw at ang pag-iisip lamang tungkol sa posibilidad na iyon ay nagdudulot sa kanya ng kalungkutan. Gayunpaman, dumating si Tanya pagkaraan ng ilang sandali at comfort siya. Pagsapit ng paglubog ng araw, sa wakas ay nagsisimula ng magpakita ng kaunting pag-unlad si Hibiki. Sa kanyang ehersisyo sa archery, halos matamaan niya ang target sa unang pagkakataon. Sa pagtatapos ng sesyon, tuluyang bumagsak si Hibiki sa lupa dahil sa pagod. Ipinapalagay ni Claude na pagkatapos ng ganitong pagsisikap, malamang na lumakas si Hibiki mula sa pag-eehersisyo. Ngunit nang i-check ni Hibiki ang kanyang mga istatistika, nakita niya na walang nagbago. Nakita ito ni Claude at Dillard at agad na nagsimulang magtalo kung ano ang mas mainam na paraan upang palakasin si Hibiki. Naniniwala si Claude na ang wastong disiplina at istrukturang pagsasanay sa labanan ang solusyon. Habang iginiit ni Dillard na ang hilaw na karanasan at mas mahigpit na pisikal na pagkondisyon ang magiging mas epektibo. Ngunit bago pa man magpatuloy ang lahat, biglang sumulpat si Jewel mula sa kung saan at agad na pinatigil silang dalawa sa kanilang kinatatayuan gamit ang kanyang mahika ng yelo, na nagpatigil sa buong sitwasyon. Nang hamuupo na ang kaguluhan, nagpa siya ang lahat na kumalma at magpahinga ng sama-sama sa isang mainit na bukal. Habang nagbababad sila sa tubig, napansin ni Hibiki na may malayong ekspresyon sa mukha ni Claude, na parang nawawala sa iniisip. Dahil sa kuryosidad, tinanong siya ni Hibiki kung ano ang problema. Tahimik na ipinaliwanag ni Claude na napakatagal na panahon na mula nang huli siyang makapagpahinga ng ganito. Nang marinig iyon, sinamantala ni Hibiki ang pagkakataong tanungin si Claude tungkol sa kung saan siya nanggaling at kung mayroon ba siyang mga kaibigan sa kanyang bayan. Nagsalita ng kaunti si Claude at sinabing dating nakatira siya sa kabisera ng kaharian ng Bistronia. Gayunpaman, ang lungsod ay matagal nang nawasak at lahat ng mga kaibigan niya noon ay nawala kasama nito. Gayunpaman, sinabi ni Claude na nangyari yun matagal na ang nakalipas at wala nang saysay na pag-isipan pa ito ngayon. Ang pinakamahalaga sa kanya sa kasalukuyan ay ang manatili sa tabi ni Hibiki. Nang gabing iyon, nagtipon ang lahat sa paligid ng isang apoy sa kampo. Kinakabahang kinausap ni Lillian si Hibiki at sa wakas ay nagpas siyang magbukas ng kanyang sarili tungkol sa kanyang nararamdaman. Sinabi niya rito na ayaw niya talagang umalis ito.
Ngunit dahil sa labis na pagmamalasakit niya rito, gusto rin niyang gawin ito ang pinakamabuti para sa kanyang sarili at sundin ang landas na tunay nitong gusto. Nakikita ni Hibiki na ang pagbabalik nito sa sarili nitong mundo ay mabigat sa kanyang puso. Kaya humingi siya ng tawad sa pagdulot nito ng sakit sa kanya. Ngunit mabilis na sinabihan siya ni Lilian na huwag humingi ng tawad dahil pakiramdam niya ay siya ang makasarili sa pagnanais na panatilihin siya roon. Pagkatapos sabihin iyon, lumapit si Lilian kay Hibiki at inabutan ito ng inumin na espesyal nitong ginawa para lamang sa kanya. Humigop si Hibiki nito at agad na nagulat sa sarap nito, agad itong nasiyahan, na nagpasaya kay Lilian. Kasabay nito, nakabalik na si Emilia sa mansyon ng kanilang pamilya. Pagkatapos maligo, isang grupo ng mga katulong ang nagdala ng isang eleganteng damit at ipinaalam sa kanya na ang kanyang ama ay magho-host ng isang party ngayong gabi at inaasahan siyang dadalo. Sa sandaling marinig ito ni Emilia, halatang naiirita siya. Umaasa talaga siya na ang dahilan kung bakit siya ipinatawag ng kanyang ama ng Mad Alien ay para sa ibang bagay maliban sa isang selusalo. Kasabay nito, sa kaibuturan ng kagubatan, tahimik na nakaupo si Ivel sa isang tuod ng puno at napagtanto na sa wakas ay dumating na si Hibiki at ang kanyang grupo. Napansin ni Hibiki na ang tanging target na natitira sa kanila ay ang Silver Ruby Wolf. Kaya, ginamit niya ang kanyang world map skill para suriin ang lugar, ngunit wala talagang malapit. Nang sandaling iyon, biglang may naramdaman si Claude at itinutok ang kanyang sibat, ngunit ito ay si Ivel, na nagsasabing isang malamya na E-rank adventurer na naligaw sa kakahuyan. Nakita ni Hibiki na isa lamang itong tao at agad na sinabihan si Claude na ibaba ang kanyang sandata. Gayunpaman, nalilito pa rin siya kung paano narito ang babaeng ito gayong walang nakita ang kanyang world map. Para makasiguro, nagpa siya siyang suriin ito. Naramdaman ni Ivel ang gagawin niya, kaya mabilis niyang itinago ang lahat ng kanyang makapangyarihang stats. Dahil ang mga mabababang antas lamang ang nakikita ni Hibiki, napagpasyahan niyang walang kainahinala tungkol sa kanya. Kumapit si Ivel sa braso ni Claude at umakto na humanga na isa itong beastman, ngunit ang totoo, palihim niyang sinusuri ang braso nito. Nagulat siya nang makitang nakakabit pa rin ito dahil sigurado siyang naputol na niya ito dati. Pagkatapos niyang isantabi iyon, ipinaliwanag ni Ivel na naligaw siya habang tumatakbo palayo sa Silver Ruby Wolf. Agad na tinanong ni Hibiki kung nasaan ito, at sinabi niya rito na mas malalim ito sa kagubatan. Matapos ibigay sa kanila ang impormasyong iyon, mabilis siyang tumalon sa kabilang direksyon, nagpaalam sa kanila. Naguguluhan pa rin sina Hibiki at ang iba pa sa kakaibang engkwentro. Ngunit nang muling suriin ni Hibiki ang kanyang world map, ipinapakita na nito ang eksaktong coordinates ng Silver Ruby Wolf. Hindi nagtagal ay na-corner nila ang halimaw. Gayunpaman, bago sila sumalakay, pinayuhan ni Sapo si Hibiki na gamitin muli ang kanyang world map skill. Nang gawin niya iyon, nagulat siya nang matuklasan na maraming Silver Ruby Wolf sa lugar. Tumingin sila sa paligid at mabilis na napagtanto na napapaligiran sila ng isang malaking grupo. Sandali na nabigla si Hibiki at binawasan ang kanyang bantay. Iyon lang ang kailangan ng isa sa mga lobo habang sumusugod ito mula sa likuran at direktang tinamaan ang kanyang leeg. Bahagyang hiwa lamang ang natamo, kaya't nakahinga pa rin siya, ngunit mabilis na umaagos ang dugo. Natigilan sina Claude at Lilian sa takot sa lugar. Habang nakaupo sa malapit, nabunyag na kontrolado pala ni Ivel ang mga lobo sa buong oras. Inutusan niya silang lipulin ang bawat isa sa kanila, simula kay Claude. Agad na humakbang si Claude paarap at sinimulang pigilan ang mga lobo habang si Lilian ay sumugod sa tabi ni Hibiki. Binigyan niya ito ng healing potion, ngunit ayaw tumigil ng pagdurugo. Agad na sinabihan ni Vin si Lilian na gumamit ng state maintenance spell. Nang magamit niya ito, sa wakas ay bumagal ang pagdurugo at tila hamupa. Samantala, napansin ni Claude na wala ng pag-asa ang sitwasyon, kaya nagsimula siyang mag-isip ng paraan. Sinabihan niya si Lilian na ibalik agad si Hibiki sa bayan at dalhin ito kay Dillard, siguradong mapapagaling ito. Nag-aalala si Lilian na iwan si Claude, ngunit matatag na sinabihan siya ni Claude na pumunta at tiniyak sa kanya na makakayanan niya kahit papaano. Dahil sa tiwala sa kanya, tinawag ni Lilian ang kanyang Earth Lion Golem at ginamit ito upang dalhin si Hibiki sa ligtas na lugar. Matapos silang makatakas, may napansing kakaiba si Claude. Hindi sinubukan ng mga lobo na habulin sina Hibiki o Lilian. Napagtanto ni Claude ang katotohanan. Hindi kailanman tinarget ng mga lobo ang grupo. Siya lamang ang kanilang hinahabol. Samantala, sina Lilian at Hibiki ay hinahabol ng isang lobo na Silver Emerald at kalaunan ay napilitang umatras sa isang kuweba. Agad na ginamit ni Lilian ang kanyang Earthwall technique upang harangan ang pasukan, umaasang mapanatili ang lobo sa labas. Gayunpaman, kahit papaano ay nagawa ng lobo na masira ang harang gamit ang mga baging nito. Gayunpaman, tumanggi si Lilian na sumuko at patuloy na ginagamit ang kanyang wind magic ng paulit-ulit upang pigilan sila at protektahan si Hibiki. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagkamalay si Hibiki. Mabilis niyang ginamit ang kanyang medical book skill at natuklasan na ang sugat sa kanyang leeg ay nahawaan din siya ng isang nakamamatay na lason ng pagdurugo.
Agad niyang sinubukang gamitin ang kanyang hypercure technique, ngunit ipinaalam sa kanya ni Sapo na ang kanyang mental at pisikal na lakas ay masyadong mababa ngayon. Dahil doon, kakailanganin niyang maghintay ng kaunti pa bago magamit ang skill. Matapos ang ilang panahon, sa wakas ay sinabi ni Sapo kay Hibiki na mayroon ng hypercure. Hindi nag-aksaya ng oras si Hibiki. Agad niyang nilinis ang sarili, pagkatapos ay uminom ng healing potion upang maibalik ang kanyang kondisyon. Pagkatapos noon, ginamit niya ang kanyang Summon Sacred Beast skill, na nagdulot ng biglaang pagsabog ng enerhiya sa loob ng kuweba. Nang tuluyang mawala ang alikabok, nakatayo roon si Vin sa kanyang tunay na anyo bilang ang sagradong beast ng kidlat. Ang kanyang presensya lamang ay nakakapangilabot. Tinitigan niya ang mga lobo at malamig na ipinahayag na ang pag-atake sa kanyang master ay may parusang 1,000 kamatayan. Sa sumunod na sandali, nagpakawala siya ng isang mapaminsalang kidlat na tuluyang pumatay sa bawat lobo roon sa isang pag-atake. Nang makita ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihang iyon, agad na naniwala si Hibiki na matutulungan ni Vin si Claude sa anyong iyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang bumalik si Vin sa kanyang maliit na anyo bilang kuting. Ipinaliwanag niya na hindi ito posible dahil ang manifestation ay tumatagal lamang ng maikling panahon at naubusan na sila nito. Pagkatapos ay tinanong ni Hibiki si Sapo kung maaari ba niyang i-activate muli ang Sacred Beast, ngunit sinabi sa kanya ni Sapo na matatagalan bago magamit muli ang skill. Bukod pa riyan, may mas malala pang isiniwalat si Vin. Ang halimaw na kasalukuyang kinakaharap ni Claude ay hindi isang ordinaryong lobo, kundi isang lobo na Silver Diamond. Napakalakas nito kaya kahit na magkakasama silang lahat, wala pa rin silang gaanong pagkakataon. Sa kabila ng narinig na iyon, tumanggi si Hibiki na sumuko kay Claude. Ipinahayag niya na gagawin pa rin niya ang lahat para mailigtas ito. Sa mismong sandaling iyon, biglang ipinaalam ni Sapo kay Hibiki na nakakuha siya ng isang bagong SS rank skill na tinatawag na God's Medicine Staff, isang kakayahang magpagaling ng lahat ng anyo ng buhay sa loob ng isang partikular na saklaw. Hindi nag-atubili si Hibiki kahit isang segundo at agad itong inactivate. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang pareho ni Lilian na ganap na gumaling ang kanilang mga katawan, na parang nabura ang lahat ng pagkapagod at pinsala. Pagkatapos, sa sumunod na sandali, biglang sumibol ang isang buto sa lupa. Mabilis itong sumibol sa harap ng kanilang mga mata, at mula rito ay lumabas ang isang pana. Nanginig sa gulat si Vin nang makita niya ito dahil alam na alam niya kung ano ito. Ngunit si Hibiki, na nalilito pa rin, ay mabilis na tinasa ang sandata at nalaman na ito ay tinatawag na Godly Bow. Nagpasya siyang subukan ito sa pamamagitan ng pagpapaputok at ang palaso ay tumama ng may napakalaking puwersa. Ang kapangyarihan nito ay pambihira, na nagpapaalala sa kanya ng uri ng espiritong pana na taglay ni Emilia. Gamit ang bagong tuklas na sandatang ito at ang kanilang naibalik na kondisyon, inihanda ni Hibiki at ng iba pa ang kanilang mga sarili upang iligtas si Claude at wakasan ang labanan ng tuluyan. Samantala, sa itaas ng langit, ang Diyos ng Mahika ay nagreklamo sa punong Diyos na hindi niya maaaring patuloy na pagpalain si Hibiki ng gayong overpowered na mga kasanayan. Ngunit ipinaalala lamang sa kanya ng punong Diyos na siya mismo ang taong nagpahiram na kay Hibiki ng ilan sa kanyang sariling kapangyarihan noon. Gayunpaman, idinagdag niya na kung talagang gagamitin ni Hibiki ng maayos ang mga kakayahang iyon o sasayangin ang mga ito ay nakasalalay lamang sa kanya. Iyon ang episode 1-6. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong episodes. Salamat sa panunood.